Tinitigan ako ng manugang kong babae ng diretso sa mata, habang nasa hapagkainan kami, at sinabing, ang kapal naman ng mukha mong umupo sa iisang mesa, kasama ng tatay ko. Bago pa man lubusang mag-sink in sa akin ang kahihiyan, pumitik siya at sinabihan akong dalhin ang plato ko sa kusina, na para bang isa akong bisitang hindi inimbita sa mismong bahay, na tinulungan ko pa silang bilhin. Hindi umimik ang anak ko, walang ni isang salita. Nakatitig lang siya sa baso ng tubig na para bang may mawawalang napakahalaga kung ipagtatanggol niya ang sarili niyang ama. Biglang tumahimik ang buong silid. Naging alanganin ang mga bisita, at naramdaman ko ang bawat taon ng sakripisyo, bawat sentimong binayaran ko. Bawat Paskong nag-isa ako habang sila'y masayang nagdiriwang lahat ng iyon, ay bumara na parang bato sa dibdib ko. Pero hindi ako sumigaw. Hindi ako nakipagtalo. Huminga lang ako ng malalim, tumayo, at tahimik na umalis. Hinayaan ko silang isipin na tinanggap ko na ang aking kahihiyan. Ang hindi nila alam, sa sandaling paglabas ko sa silid kainan na iyon, sa sandaling isara ko ang pinto, nagsimula nang magbago ang takbo ng buhay nila dahil ilang linggo ko nang pinaghandaan ang araw na ito. Sa wakas, sumagad na sila. At ngayong gabi, ginawa nila. Kung akala ninyo ang pagpapalayas sa akin sa kusina ang pinakamasama, maghintay kayo at tingnan natin kung sino ang gagapang pabalik, kung sino ang mawawalan ng lahat, at kung sino ang aalis na may ngiti sa labi. Dahil ang kasunod nito ay hindi galit. Ito ay katarungan. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, mauunawaan ninyo kung bakit ang hapunan na iyon ang naging huling beses na may nangahas na tratuhin akong parang hindi kapamilya. Ako si Tomas Reyes. 68 taong gulang, isang retiradong inhinyero sibil na nag-ukol ng 4 na dekada sa pagdidisenyo ng mga tulay at kalsada sa buong Luzon. 3 taon nang yumao ang aking asawang si Gracia. At mula noon, natutunan kong hindi ang pagluluksa ang pinakamabigat na pagsubok na kayang dalhin ng isang tao, kundi ang kataksilan. Ang gabi kung saan nagsimula ang lahat. Nakatayo ako sa pintuan ng bahay ng anak ko, hawak ang isang lalagyang seramika na nababalot sa isang telang dekwadrado. Nasa loob nito ang paboritong manok ni Gracia, na niluto mula sa resipeng pinakinis niya sa loob ng 40 taon ng aming mga pananghalian tuwing linggo. Ang balat ay ginintuan, at ang palaman ay siksik sa lasa ng romero, at di mo eksakto kung paano niya ito ginagawa. Inakala kong ang pagdadala ng lutuin niya ay maaaring maging tulay sa namumuong agwat sa pagitan ko at ng pamilya ni Jose. Laking pagkakamali ko. Binuksan ni Jose ang pinto na may pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tay, nakarating ka. Sinulyapan niya ang dala kong pagkain at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, may kung anong hindi ko mapangalanan. Konsensya siguro o isang babala. Darating po ang mga magulang ni Veronica ngayong gabi. Pakiusap lang, Tay, iwasan natin ang gulo, ha? Pumasok ako sa bahay na tinulungan kong bilhin nila, 8 taon na ang nakalipas. Ibinigay namin ni Gracia ang lahat ng aming naipon bilang regalo sa kanilang kasal, sa paniniwalang nagtatayo kami ng pundasyon para sa kinabukasan ng aming pamilya. Ngayon, ang mga pader ay napupuno ng mga obrang hindi ko kilala. Ang mga muebles ay napalitan ng mga gamit na mukhang mamahalin, at walang buhay. Ang init at sigla na sinubukan naming ibigay sa kanila, ay tila nabura na ng renobasyon. Lumabas si Veronica mula sa kusina, suot ang isang blasang seda at pantalon na elegante ang pagkakatahi. Ang maitim niyang buhok ay perpektong nakaipit. Tiningnan niya ako na parang dumi sa mamahaling alpombra. Ay, ang aga mo yata. Napadako ang tingin niya sa dala kong pagkain. Ano yan? Paboritong manok ni Gracia, sagot ko. Naisip kong masarap pagsaluhan ng isang bagay na gustong-gusto niya. Humigpit ang pagkakatikom ng mga labi ni Veronica. May nakaplano na kaming menu. At saka, Tomas, yang sapatos mo. Itinuro niya ang aking mga paa, gamit ang daliring maayos ang pagkakamanicure. Pwede bang tanggalin mo? Kapapalinis lang ng sahig. Tinanggal ko ang aking sapatos at ipinatong sa gilid ng pinto, habang pakiramdam ko'y paliit ako ng paliit sa bawat sandali. Ang buong bahay ay may amoy ng inihaw na tupa at sariwang bulaklak. Malayong malayo sa tahanang pinangarap namin ni Gracia, noong pinirmahan namin ang tseke. Tumunog ang doorbell, at sa isang iglap, nag-iba ang anyo ni Veronica. Ang malamig niyang ekspresyon ay naging isang maningning na ngiti habang nagmamadali siyang salubungin ang mga magulang. Mama, Papa, ang gaganda't gwapo ninyo. Niyakap niya si Eva de la Cruz ng may buong pagmamahal, hinalikan si Ricardo sa magkabilang pisngi, at kinuha ang kanilang mga Amerikana na may pag-aasikaso ng isang perpektong anak. Ang pagkakaiba ay napakatindi, parang isang hiwa ng patalim. Inihain ang hapunan sa formal na silid kainan. Ang mesa ay nakahanda para sa 5, kumpleto sa makikinang na kubyertos at mga serbilyetang tela na nakatupi sa magagarang hugis. Lalapit na sana ako sa bakanteng upuan sa tabi ni Jose, ngunit ang boses ni Veronica ay tumarak sa silid na parang isang latigo, Tomas. Hindi siya nakatingin sa akin. Para sa tatay ko ang upuang yan.
Natigilan ako, nalilito, at may kung anong bumara sa aking dibdib. Saan ako uupo? Ang kapal ng mukha mo. Ngayoy hinarap niya ako, ang kanyang mga matay nag-aalab sa paghamak na ngayon ko lang nakita ng ganito kalantad. Ang kapal ng mukha mong umupo sa iisang mesa kasama ng tatay ko. Lumugar ka, ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Pinagmasdan ni Ricardo de la Cruz ang kanyang serbilyeta. Nakatitig si Jose sa kanyang plato. At ako, heto, nakatayo isang sadonta taong gulang na lalaki, hawak ang pagkaing itinuro sa akin ng yumaong asawa. Sinasabihang hindi karapat-dapat sa isang upuan sa mesang nasa loob ng bahay na ako mismo ang nagbayad. Tumingin ako sa aking anak. Siguradong may sasabihin si Jose. Siguradong ipagtatanggol ng batang pinalaki ko, ng anak na kinarga-karga ko pa sa aking balikat, ang kanyang ama. Ang boses ni Jose ay halos isang bulong. Tay, pakiusap, huwag ka nang gumawa ng eksena. May nabasag sa loob ko noon. Hindi nasira, nabiyak. Ang uri ng lamat na hindi nakikita sa labas, ngunit binabago ang buong istruktura magpakailanman. Dinala ko ang aking plato sa kusina ng walang kaimik-imik. Kumain akong nakatayo sa tabi ng lababo, mag-isa, habang dinig na dinig ko ang kanilang mga halakhak mula sa silid kainan. Ngunit habang nakatayo ako roon, may napansin ako sa may pintuan. Nakatingin si Eva de la Cruz sa kanyang anak, at ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pagmamalaki. Puno ito ng takot. Ang tingin ng isang taong nasaksihan na ang kayang gawin ni Veronica at natutong manahimik na lang. Ibinaba ko ang aking tinidor. Hinugasan ko ang aking plato. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang tuwalyang binurdahan ni Gracia. Maraming taon na ang nakalipas, isa sa mga bagay na hindi man lang inabala ni Veronica na itapon. Pagkatapos, naglakad ako papunta sa pinto sa harap, isinuot ang aking sapatos, at kinuha ang aking Amerikana mula sa aparador. Sumulpot si Veronica sa pasilyo, may hawak na isang baso ng alak at isang nisi sa kanyang mga labi. Aalis ka na agad. Siguro mas mabuti nga. Tinitigan ko siya ng matagal. Akala niya, panalo na siya. Akala niya, sa wakas ay nagtagumpay siyang durugin ako at itulak palabas sa buhay ng anak ko. Hindi niya napansin na tumigil na sa panginginig ang aking mga kamay. Hindi niya nakita ang determinasyong namumuo sa likod ng aking mga mata. Lumabas ako sa malamig na gabi ng Nobyembre at narinig ko ang pagklik ng pinto sa aking likuran. Sinampal ng malamig na hangin ang aking mukha, ngunit halos hindi ko ito ininda. Wasak man ang puso ko, oo, pero ang aking isipan ay biglang naging napakalinaw. Walang kamalay-malay si Veronica, nakagagawa niya lang ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Tumatagos ang lamig sa aking Amerikana habang naglalakad ako, ngunit niyakap ko ito. Ang matalas na hangin ay tila mas tapat kaysa sa anumang naranasan ko sa bahay na iyon. Hindi ako nagmaneho. Hindi ko kaya. Masyadong nanginginig ang aking mga kamay para humawak ng manibela, at ang aking isipan ay punong-puno ng mga alaalang humihingi ng pansin. Naglakad ako ng halos isang oras sa mga tahimik na kalye ng subdibisyon. Ang aking hininga ay bumubuo ng maliliit na ulap na naglalaho sa kadiliman. Sa bawat hakbang, ang mga taon ay tila natutuklap, at natagpuan ko ang aking sarili sa ibang panahon. 8 taon na ang nakalipas, nakaupo kami ni Gracia sa aming mesa sa kusina, hawak ang isang cashier's check na katumbas ng lahat ng aming naipon sa loob ng 4 na dekada ng maingat na pamumuhay. Ang aming retirement fund, ang aming seguridad, ang aming kinabukasan. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Gracia. Ang kanyang panulat ay nakabitin sa linya ng endorso. Napakalaking tiwala niyan para sa iisang pagkakataon. Para kay Jose ito, sabi ko. Isang puhunan sa pamilya natin. Ngunit tiningnan ako ni Gracia, gamit ang mga matang laging nakakakita, ng higit pa sa kanyang sinasabi. Hindi ako nagtitiwala sa mga mata ng babaeng yan, Tomas. May kalkulasyon sa likod ng mga iyon. Tinitingnan niya ang anak natin na parabang isa lamang siyang paraan para makamit ang isang layunin. Binaliwala ko ang kanyang mga pangamba. Masyadong mapagprotekta, sa isip ko. Laging maingat si Gracia, laging naghahanda para sa mga sakunang hindi naman dumarating. Sinabi ko sa kanya na ambisyosa lang si Veronica, na mapalad si Jose na makahanap ng isang taong ganoon kadeterminado. Pinirmahan ko ang tseke at iniabot ito ng may ngiti, sa paniniwalang binibigyan ko ang aking anak ng pundasyon para sa isang masayang buhay. Gaano ako katindi, nagkamali. Isang napakalaki at napakasakit na pagkakamali. Dinala ako ng aking mga paa, kung saan-saan, hanggang sa mapadpad ako sa harap ng beranda ni Lita Brooks. Si Lita ang pinakamatalik na kaibigan ni Gracia sa loob ng 30 taon, at mula nang pumanaw si Gracia, siya ang naging sandigan ko sa isang mundong madalas ay parang hindi ako kabilang. Bukas pa ang ilaw sa kanyang beranda, isang ugaling hindi niya binabago para sa mga kapitbahay na maaaring mga ilangan ng kaibigan sa gabi. Kumatok ako, at nang buksan niya ang pinto, hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay tila naipit sa pagitan ng aking dibdib at lalamunan, na buhol sa kahihiyan, pighati, at galit.
Isang tingin lang ni Lita sa mukha ko ay sapat na. Tuloy, Tomas. Magpapakulo ako ng tubig. Hindi siya nagtanong habang nagtitimpla ng tsaa. Tahimik lang siyang kumilos sa kanyang maaliwalas na kusina, binibigyan ako ng pagkakataong hanapin ang aking boses. Nang sa wakas ay inilapag niya ang isang tasa sa harap ko, at umupo sa tapat ng mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng pasensya at kabaitan. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. At doon ako bumigay. Sa unang pagkakataon mula noong libing ni Gracia, humagulgol ako. Ikinuwento ko kay Lita ang lahat, ang malamig na pagtanggap, ang upuang ipinagkait, ang mga salitang tumusok hanggang sa aking buto. Ikinuwento ko ang pananahimik ni Jose, ang takot sa mga mata ni Eva de la Cruz, at ang mahabang paglalakad sa nagyayalong gabi na nagdala sa akin sa kanya. Nakinig si Lita ng walang pag-antala. Nang matapos ako, inabot niya ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tomas, sabi niya, naaalala mo ba ang sinabi sa akin ni Gracia mga isang buwan bago siya pumanaw? Umiling ako, pinupunasan ang aking mga mata gamit ang likod ng aking kamay. Sabi niya, siniguro kong hindi kailanman mag-iisa si Tomas, kahit wala na ako. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin noon, pero ngumiti lang siya ng kanyang misteryosong ngiti. Huminto si Lita, bahagyang humigpit ang hawak niya. Laging 3 hakbang na nauna si Gracia sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon, pero sa tingin ko, panahon na para malaman mo. May biglang gumising sa aking alaala. Ang mga huling linggo ni Gracia ay malabo dahil sa sunod-sunod na pagbisita sa ospital at mga pabulong na paalam, ngunit may mga partikular na sandali na biglang luminaw. Naalala ko kung paano siya nagpumilit na makipagkita sa kanyang abogado kahit na sobrang hina na niya at halos hindi na makaupo. Naalala ko ang mga oras na kausap niya sa telepono si Attorney Mark Santos, ang kanyang boses ay mahina ngunit determinado sa likod ng saradong pinto ng aming silid. Naalala ko kung paano niya tinawag ang aming apo, si Lilia, sa kanyang tabi at pinangako ang bata na may itatago para kay Lolo. At naalala ko ang metal na kahon. Nakapatong ito sa pinakamataas na estante ng aparador ni Gracia, nakakandado ng isang maliit na tansong susi na nakasabit sa kanyang kuwintas hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ng libing, inilagay ko ang susing iyon sa drawer ng aking mesa at hindi na muling ginalaw. Masyadong sariwa ang sakit. Ang ideya ng pagbubukas ng kanyang mga pribadong gamit ay parang isang paglapastangan. Ngunit ngayon, nakaupo sa kusina ni Lita, ramdam na ramdam pa rin ang hapdi ng kahihiyan, na unawaan ko. Alam ni Gracia, nakita niya ang ayaw kong makita, at naghanda siya. Kahit na bumibigay na ang kanyang katawan, kahit na binibilang na niya ang kanyang mga huling araw, mayroon siyang itinatayo, pinoprotektahan ako, mula sa isang hinaharap na hindi na niya masasaksihan. Kinuha ko ang aking telepono. Ang aking mga kamay ay matatag na ngayon, mas matatag kaysa sa buong gabi. Hinanap ko sa aking mga kontak ang isang pangalang hindi ko tinawagan sa loob ng 3 taon, Attorney Mark Santos. Ang abogadong humawak sa mga naiwan ni Gracia. 2 beses tumunog ang telepono bago siya sumagot. Tomas. Ang kanyang boses ay maingat, tila nagulat. Gabi na. Ayos ka lang ba? Mark, sabi ko ng mahina. Kailangan kong makita ang lahat ng dokumentong iniwan ni Gracia. Bawat isa. Natahimik siya sa kabilang linya. Nang magsalita siyang muli, nagbago ang kanyang boses. Nawala ang pagkagulat, napalitan ng isang bagay na parang kaginhawahan. Tomas, sabi niya, 3 taon kong hinintay ang tawag na ito. Ang opisina ni Attorney Mark Santos ay eksakto pa rin sa aking alaala, simple, praktikal, at napapaligiran ng mga librong pang-abogasya na amoy papel at panahon. Sinalubong niya ako sa pinto kinaumagahan na may matatag na pakikipagkamay at parehong seryosong tingin na naalala ko mula 3 taon na ang nakalipas, noong inaayos namin ang mga naiwan ni Gracia. Noon, pumirma ako ng mga dokumento sa gitna ng matinding pagluluksa, halos hindi binabasa ang mga nasa harap ko. Ngayon, iba na ang mga mata ko. Kape? Tanong ni Mark, itinuturo ang isang lumang silyang katad sa tapat ng kanyang mesa. Sige. Umupo ako, magkalapat ang mga kamay sa aking kandungan, sinusubukang magpakita ng kalmadong hindi ko naman nararamdaman. Ang gabing walang tulog ay nag-iwan sa akin ng pakiramdam na hungkag ngunit alerto. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga salita ni Lita, laging 3 hakbang na nauuna si Gracia. Nagsalin si Mark ng 2 tasa mula sa isang lumang percolator at umupo sa kanyang silya. Tinitigan niya ako sandali bago magsalita. Bago tayo magsimula, may kailangan akong sabihin. Pinuntahan ako ni Gracia 6 na buwan bago siya pumanaw. May sakit na siya noon, pero mas matalas pa kailanman ang kanyang isip. Kumuha siya ng isang makapal na Manila folder mula sa kanyang drawer. Nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Gracia ang etiketa, Reyes Family Trust, Confidential. Nagbigay siya ng napaka-espesipikong mga tagubilin, patuloy ni Mark. Sabi niya, kapag handa nang lumaban si Tomas, ibigay mo sa kanya ang lahat. Huwag. Bago yon.
Malalaman niya kung kailan ang tamang panahon at malalaman mo rin. Ipinadulas niya ang folder sa ibabaw ng mesa papunta sa akin. 3 taon ko itong itinago, Tomas. Nagsisimula na akong mag-isip kung darating pa ba ang araw na ito. Tinitigan ko ang folder, ang sulat kamay ni Gracia, ang bigat ng anumang lihim na nakapaloob dito. Bago ko pa ito mabuksan, nag-vibrate ang aking telepono sa bulsa. Sinulyapan ko ang screen. Si Jose. Kumirot ang puso ko. Tumingin ako kay Mark na tumango. Sagutin mo kung kailangan. Sinagot ko, ang boses ko'y mas maingat kaysa sa aking inaasahan. Jose. Tay. Bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Tay, pasensya na po sa nangyari kagabi. Sobra si Veronica. Dapat may sinabi ako. Dapat ipinagtanggol kita. Huminto siya at narinig kong huminga siya ng nanginginig. Buong gabi ko yung iniisip. Hindi mo yon deserve. Walang sinuman ang dapat tratuhin ng ganoon sa sarili niyang pamilya. Ang mga salita ay parang maligamgam na tubig na bumuhos sa akin, pinalalambot ang isang bagay na tumigas magdamag. Ito ang aking anak, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang binatang sinamahan ko sa kanyang unang job interview, ang taong minahal ko ng walang pasubali sa loob ng 42 taon. Tiyak na taos-puso ito. Tiyak na may bahagi pa rin sa kanya na si Jose na kilala ko. Salamat sa pagtawag mo, sabi ko ng maingat. Mag-usap tayo mamaya. Mahal kita, Tay. Sana alam mo yan. Mahal din kita, anak. Tinapos ko ang tawag at tumingala, nakita si Mark na nakatingin sa akin na may ekspresyong hindi ko mabasa. May isinulat siyang maliit na nota sa kanyang legal pad, ngunit hindi umimik. Ang katahimikan ay tila may bigat ng isang bagay na hindi nasasabi. Tingnan na natin ang iniwan ni Gracia, sabi ko, habang inaabot ang folder. Itinaas ni Mark ang isang kamay. Bago mo buksan yan, mayroon pa akong kailangang ipakita sa'yo. Nagsimula na akong gumawa ng paunang investigasyon mula nang tumawag ka kagabi. Ipinaharap niya sa akin ang kanyang laptop. Sinimulan kong kunin ang mga financial record na konektado sa pangalan at SSS number mo, Tomas. Ang mga nahanap ko ay lubhang nakakabahala. Ipinakita ng screen ang isang spreadsheet na puno ng mga numero ng account, petsa, at halaga. Inisa-isa ni Mark sa akin ang bawat linya. Mayroong mga credit card na hindi ko kailanman inaplayan, binuksan sa aking pangalan sa nakalipas na 5 taon. Mayroong 3 personal na pautang na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Lahat ay may pirma ko mga pirma na hindi ko kailanman ginawa. At ang pinaka-nakakabahala sa lahat, si Veronica, ay idinagdag bilang pangalawang may-ari ng account sa pangunahing bank account ni Jose, 4 na taon na ang nakalipas, na nagbigay sa kanya ng direktang access sa bawat pisong idineposito ko sa account ng aking anak sa paglipas ng mga taon. Ang kabuuang halaga na nailihis sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na ito, sabi ni Mark ng mahina, ay mahigit 9 milyong piso. Ang numero ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. 9 milyong piso. Halos 2 dekada ng maingat na pag-iipon, ng simpleng pamumuhay para lang matulungan ko ang aking anak kapag kailangan niya. Nawala. Ninakaw ng isang taong nakikisalo sa hapag ng aking pamilya. Paano ito nakaligtas sa akin? Ang boses ko'y parang hindi sa akin. Paano ko hindi nakita ang nangyayari? Ipinatong ni Mark ang isang kamay sa aking balikat. Nagtiwala ka sa pamilya mo, Tomas. Hindi iyon krimen. Bahagya niyang hinigpitan ng hawak. Pero ang ginawa nila, oo. Bumalik siya sa kanyang laptop at mabilis na nag-type, may isa pa akong kailangang suriin. Isang bagay na bumabagabag sa akin mula nang simulan kong suriin ang mga talaan ng ari-arian. Pinanood ko habang nag-navigate siya sa mga database ng munisipyo, lalong kumukunot ang kanyang noo sa bawat pag-click. Nang sa wakas ay huminto siya, namutla ang kanyang mukha. Tomas, sabi niya ng dahan-dahan, hindi inaalis ang tingin sa screen. Yung bahay na tinitirhan ni na Jose at Veronica, yung ibinigay ninyo bilang regalo sa kasal. Mayroong malaking mali sa titulo. Nanikip ang aking tiyan. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Mark, nakatitig pa rin sa data sa harap niya. Hindi pa ako sigurado, pero kailangan kong suriin ang mga talaan mula sa korte tungkol sa mana ni Gracia. Ang istruktura ng pagmamay-ari ay hindi ang dapat. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong hinala na lumalaki sa aking puso. Malamang nakita na ito ni Gracia. At kung tama ako, may ginawa na siya bago pa siya pumanaw. Ginamit ni Mark ang sumunod na 2 oras sa pagpapaliwanag sa akin ng kumpletong larawan ng pananalapi. At sa bawat minutong lumilipas, lalong bumibigat ang aking dibdib. Ang inakala kong pagiging bukas palad sa mga nakaraang taon pagtulong sa aking anak, pagsuporta sa kanyang pamilya ay sistematikong pinagsamantalahan sa mga paraang hindi ko kailanman naisip. Nagsimula ito sa mga pautang. Sa tuwing tatawag si Jose na humihingi ng tulong para sa isang emergency, nagsusulat ako ng tseke nang walang pag-aalinlangan. Isang pag-aayos ng sasakyan na naging isang weekend getaway sa Palawan. Isang bayarin sa ospital na sa totoo lang ay paunang bayad para sa alahas.
Isang oportunidad sa pamumuhunan na direktang napunta sa isang account na pangalan lamang ni Veronica ang nakalagay. Sinundan ni Mark ang bawat transaksyon, itinugma ang bawat deposito sa tunay na destinasyon nito, at ang pattern ay hindi maikakaila. Sa loob ng 8 taon, binigyan ko ang aking anak ng halos 4 na milyong piso sa mga direktang paglilipat lamang. Walang ni isang sentimo ang napunta kung saan sinabi sa akin. Naaalala mo ba na nag-cosign ka para sa isang car loan, 4 na taon na ang nakalipas? Tanong ni Mark, ipinadulas ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Sabi ni Jose, kailangan niya ng maaasahang transportasyon para sa trabaho. Dahan-dahan akong tumango. Napakasalamat ni Jose noon, nangangakong babayaran niya ang bawat hulog. Naalala kong nakaramdam ako ng pagmamalaki na matutulungan ko siyang magkaroon ng credit, na ako'y isang mabuting ama kahit sa aking pagreretiro. Ang sasakyan ay nakarehistro lamang sa pangalan ni Veronica. Sabi ni Mark, hindi kailanman napasama si Jose sa titulo, at ayon sa mga talaan ng LTO, naibenta ito, 18 buwan na ang nakalipas. Ang kinita, 1 milyong piso, ay napunta sa kanyang personal na account. Tinitigan ko ang mga papeles, ang mga pirma na pinagkatiwalaan ko, ang mga kasinungalingan na nagkunwaring obligasyon ng pamilya. Ang babae ay nagnanakaw sa akin sa harap ko mismo, ginamit ang pagmamahal ko sa aking anak bilang susi sa aking pitaka. Bumaling si Mark sa isa pang file. Mayroon pa. Habang sinusuri ko ang mga talaan ng ari-arian na konektado sa pamilya, nakahanap ako ng isang transaksyon na hindi direktang kinasasangkutan mo, ngunit sa tingin ko kailangan mo itong makita. Naglagay siya ng isang printout sa harap ko. 5 taon na ang nakalipas, ipinagbili ni Eva de la Cruz ang kanyang bahay kay Veronica sa halagang 4 na milyong piso. Kumunot ang noo ko sa numero. Parang hindi tama yan. Ang bahay ni Eva ay nasa isang magandang subdivision. 3 silid tulugan, bagong renovate na kusina. Binisita namin ni Gracia, isang beses para sa isang birthday party. Ang halaga sa merkado noong panahong iyon ay hindi bababa sa 15 milyon. Sumandal si Mark sa kanyang silya, seryoso ang kanyang ekspresyon. Bakit ipagbibili ng isang ina ang kanyang bahay sa sarili niyang anak sa isang kapat ng halaga nito? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. At bigla, bumalik ako sa hapagkainan na iyon, pinapanood ang mga mata ni Eva de la Cruz. Ang takot na nakita ko roon ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi ang pagkabalisa ng isang hindi komportableng sitwasyong sosyal, kundi ang takot ng isang taong nawalan na ng lahat sa predator na nakaupo sa tabi niya. Sa aking karanasan, patuloy ni Mark ng mahina, ang isang transaksyon na tulad niyan ay hindi nangyayari ng kusa. Mayroong pinilit. Mayroong minanipula. Mayroong sinabihan na wala silang ibang pagpipilian. Isang nakakatakot na hinala ang nabuo sa aking isipan. Paano kung hindi ako ang unang biktima ni Veronica? Paano kung sinanay niya ang kanyang kalupitan sa sarili niyang ina, bago ibinaling ang malamig at kalkuladong tingin na iyon sa aking pamilya, ang katahimikan ni Eva sa hapunan? Ang kanyang pag-iktad ng magsalita ng matalas si Veronica, ang kanyang pagtanggi na makipagtinginan sa akin lahat ay may katuturan na ngayon. Hindi siya kasabwat sa pag-uugali ng kanyang anak. Siya ay bilanggo nito. Binuksan ni Mark ang isang huling dokumento sa kanyang laptop at nanigas ang kanyang panga. Ito ang pinakamasama sa lahat, Tomas. Sa nakalipas na 18 buwan, nagsumite si Veronica ng 4 na magkakaibang aplikasyon upang i-refinance ang bahay na tinitirhan ni na Jose at Veronica. Sa bawat aplikasyon, inaangkin niyang siya ang may buong pagmamay-ari ng ari-arian. Kumapit ang aking mga kamay sa mga braso ng aking silya. Ang bahay na iyon, ang bahay na pinag-ipunan namin ni Gracia ng ilang dekada upang mabili. Ang bahay na ibinigay namin sa aming anak bilang regalo sa kasal, sa paniniwalang inilalagay namin siya sa isang matatag na hinaharap. Sa ngayon, tinanggihan ng bawat bangko ang kanyang mga aplikasyon, patuloy ni Mark. Hindi tumutugma ang titulo sa kanyang mga pag-angkin, at ang istruktura ng pagmamay-ari ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Ngunit lalo siyang nagiging agresibo sa bawat pagsubok. Ang huling aplikasyon ay isinumite 2 linggo lang ang nakalipas. Sinusubukan niyang nakawin ang bahay, sabi ko, ang mga salita ay lasang abo sa aking bibig. Oh! Isinara ni Mark ang kanyang laptop at tiningnan ako ng diretsyo sa mga mata. Sinusubukan niyang nakawin ang bahay mo, Tomas. Ang bahay na pinagtayuan ninyo ni Gracia, ng inyong mga pangarap. Ilang taon na niyang unti-unting kinakain, ang iyong pananalapi. At ngayon, gusto niya ang pinakamalaking premyo sa lahat. Umupo ako sa katahimikan. Ang bigat ng kataksilan ay dumadagan sa akin na parang isang pisikal na puwersa. Lahat ng aking pinaghirapan, lahat ng isinakripisyo namin ni Gracia upang itayo, lahat ito'y tiningnan ng babaeng ito bilang kanya na lamang kukunin. Pero ito ang hindi niya alam, sabi ni Mark, at may nagbago sa kanyang boses. Isang tono ng bakal ang pumasok na hindi ko pa narinig dati. Inabot niya ang Manila folder na nakapatong pa rin sa kanyang mesa, ang may sulat kamay ni Gracia. Nakita na ito ni Gracia, Tomas.
Marahil hindi ang mga detalye, ngunit alam niyang may mali. Naramdaman niya ito tulad ng lagi niyang nararamdaman ang mga bagay bago pa man malaman ng iba. Ipinadulas niyang muli ang folder papunta sa akin. At nag-iwan siya sa iyo ng isang sandata na hindi inaasahan ni Veronica. Nagmaneho kami ni Mark papuntang munisipyo ng San Pablo, halos 2 oras mula sa bahay. Dito kami ni Gracia, nagsimula ng aming buhay magkasama 40 taon na ang nakalipas, isang maliit na bayan na may mga kalyeng may hanay ng mga puno, at isang munisipyo na mayroon pa ring orihinal na tansong mga kagamitan, mula pa noong 1892. Hindi na ako nakabalik mula nang lumipat kami para palakihin si Jose sa isang mas malaking lungsod na may mas magagandang paaralan. Ang mga alaala ay bumalik sa akin habang tumatawid kami sa hangganan ng bayan ang aming unang apartment sa itaas ng tindahan ng hardware, ang simbahan kung saan kami kinasal. Ang bangko sa parke, kung saan ako nag-propose gamit ang isang singsing na 6 na buwan kong pinag-ipunan. Sinadya ni Gracia na dito i-file ang mga dokumento, paliwanag ni Mark habang nagpa-park sa labas ng opisina ng rehistro. Alam niyang hindi kailanman maiisip ni Veronica na maghanap sa isang bayan kung saan hindi ka na nakatira sa loob ng ilang dekada. Mabusisi ang asawa mo, Tomas. Mas mabusisi kaysa sa sinumang nakita ko sa 30 taon ng aking pagsasanay. Ang clerk sa rehistro ay isang babaeng may kulay abong buhok na nagngangalang Dorothy na naaalala si Gracia mula sa kanyang mga pagbisita 3 taon na ang nakalipas. Napakabait na ginang, sabi niya ng mahina, habang kinukuha ang isang selyadong sobre mula sa mga archive. 2 beses siyang pumunta, kahit na napakahina na niya na halos hindi na makalakad. Sinabi niyang ito raw ang pinakamahalagang bagay na nagawa niya. Pumirma si Mark para sa mga dokumento, at umupo kami sa isang maliit na conference room na may mga fluorescent na ilaw at mga dingding na kulay lumang kape. Maingat niyang binuksan ang sobre at kinuha ang isang makapal na tumpok ng mga papel na nakatali ng isang asul na legal na pabalat. Ang pamagat ay nagsasabing, ang huling habilin at testamento ni Gracia Ellen Reyes. Narinig ko na ang tungkol sa mga huling habilin, ngunit hindi ko kailanman naintindihan ang kanilang kapangyarihan hanggang sa sinimulan ni Mark na ipaliwanag kung ano ang ginawa ni Gracia. 6 na buwan bago ang kanyang kamatayan, habang bumibigay ang kanyang katawan, ngunit nananatiling matalas ang kanyang isipan. Inilagay niya ang bahay, hindi ang aming bahay pampamilya, kundi ang bahay na ibinigay namin kay Jose at Veronica bilang regalo sa kasal sa isang kondisyonal na donasyon na hindi mababawi. Ikaw ang nag-iisang tagapangasiwa, sabi ni Mark. Itinuturo ang isang sugnay malapit sa itaas. Si Jose ay binigyan ng karapatang manirahan sa ari-arian, ngunit hindi niya ito maaaring ibenta, isangla, o ilipat sa anumang paraan. Ang pagmamay-ari ay nananatili sa iyo bilang tagapangasiwa. Tinitigan ko ang dokumento, sinusubukang unawain ang aking binabasa. Nakita ni Gracia ang panganib bago ko pa man ito nakita. Nagtayo siya ng isang kuta sa paligid ng aming regalo, habang ako ay bulag pa rin sa banta. Bumaling si Mark sa isang pahina na may dilaw na tab. Ito ang kritikal na sugnay. Basahin mong mabuti. Ang wika ay siksik sa mga legal na terminolohiya, ngunit malinaw ang kahulugan. Anumang pagtatangkang isangla, ibenta, o ilipat ang ari-ariang ito nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapangasiwa ay magreresulta sa agarang pagwawakas ng lahat ng karapatan ng benepisyaryo. Ang mga aplikasyon ni Veronica sa refinance, sabi ko ng dahan-dahan. Sa bawat beses na sinubukan niyang isangla ang bahay na iyon, nang hindi ko nalalaman, nilalabag niya ang mga tuntunin ng donasyon. Eksakto, pagtatapos ni Mark, sinusubukan niyang nakawin ang isang bagay na hindi kailanman naging kanya. At bawat pagtatangka niya, ay naidokumento ng mga bangko na tumanggi sa kanya. Ang mga implikasyon ay bumuhos sa akin na parang isang alon. Hindi lang pinrotektahan ni Gracia ang bahay. Naglagay siya ng isang patibong. Bawat mapanlinlang na aplikasyon na isinumite ni Veronica ay isa pang piraso ng ebidensya, isa pang pako sa kabaong ng kanyang mga pakana. Inabot ni Mark ang sobre at kinuha ang isang maliit na USB drive. May isa pa, hiniling sa akin ni Gracia na ipakita ito sa iyo kapag handa ka na. Isinaksak niya ang drive sa kanyang laptop at ipinihit ang screen papunta sa akin. Nagsimulang mag-play ang isang video file at bigla, naroon si Gracia. Ang aking Gracia, payat at maputla laban sa mga una ng kanyang kama sa ospital, ngunit may mga matang nag-aalab sa matinding kalinawan. Tomas, mahal ko. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa naaalala ko, ngunit ang lakas sa likod nito ay hindi maikakaila. Kung pinapanood mo ito, may nanakit sa iyo. Hinala ko si Veronica. Nakita ko kung paano niya tiningnan ang ating tahanan noong araw ng kanyang kasal, na parang isang pusang nakatingin sa isang mangkok ng gatas. Alam ko noon na darating ang gulo. Huminto siya, humihinga ng malalim. Ginawa ko na ang lahat para protektahan ka. Ang mga dokumento, ang ebidensya, lahat nandyan. Ipaliwanag ni Mark ang mga detalye, pero mayroon pa. Isang bagay na hindi ko mailagay sa mga legal na papel.
Lumambot ang kanyang mga mata, at nakita ko ang babaeng minahal ko sa loob ng 50 taon na nakatingin sa akin. May itinuro akong espesyal kay Lilia, isang paraan para bantayan ka kapag hindi ko na kaya. Ang ating apo ay mas matapang kaysa sa inaakala mo, Tomas. Nasa kanya ang puso ng kanyang lolo. Bahagyang kumislap ang imahe ni Gracia, at lumapit siya sa kamera. Mayroon ding sulat. Alam ni Mark kung nasaan ito, pero huwag mo munang buksan. Buksan mo lamang kapag tapos na talaga ito. Kapag naipagtanggol mo na ang iyong sarili, kapag naalala mo na kung sino ka. Ngumiti siya at ang puso ko ay nadurog, at muling nabuo, sa iisang sandali. Hihintayin kita sa mga salitang iyon. Mahal kita, Tomas, magpakailanman. Nagdilim ang screen. Umupo ako sa katahimikan, tumutulo ang luha sa aking mukha, hindi makapagsalita. Nakita ni Gracia ang lahat. Inihanda niya ang lahat. Habang siya'y namamatay, habang ang kanyang katawan ay sumusuko sa sakit, ginugol niya ang kanyang mga huling buwan sa pagtatayo ng isang kalasag sa paligid ko. Mula sa kabilang buhay, ang aking asawa ay lumalaban pa rin para sa akin, at walang kamalay-malay si Veronica sa kung ano ang darating. Ang pag-uwi mula sa San Pablo ay parang isang mabilis na pagdaan sa mga bukirin at highway, paulit-ulit na pinapatugtog sa aking isipan ang video message ni Gracia. Paulit-ulit kong naririnig ang kanyang boses, nakikita ang determinasyon sa kanyang mga mata, kahit na bumibigay na ang kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang mga huling buwan upang magtayo ng isang kuta sa paligid ko, at 3 taon akong hindi alam na mayroon pala nito. Naghihintay si Lita sa aking beranda nang makauwi ako. Isang tingin sa kanyang mukha ay nagsabi sa akin na may mali. Tomas, kailangan nating mag-usap. Sumunod siya sa loob, mahigpit na magkakapit ang kanyang mga kamay. May narinig ako sa grocery store kanina. Nandoon si Margaret mula sa school board at nabanggit niyang pumunta si Veronica noong nakaraang linggo na may dalang kung anong dokumentasyon. Inilapag ko ang aking mga susi sa counter, isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa aking dibdib. Anong klaseng dokumentasyon? Humigpit ang boses ni Lita dahil sa pigil na galit. Sinasabi niya sa mga tao na hindi ka matatag sa pag-iisip. Sinabi niya sa paaralan na huwag nang payagang tumawag sa iyo, si Lilia mula sa opisina. Sinabing nagkakaroon ka raw ng mga episodes na hindi ka ligtas kasama ng mga bata. Umiling siya, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ginagamit ng babaeng iyon ang sarili mong apo bilang sandata laban sa iyo. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang suntok sa tiyan. Si Lilia, ang aking Lilia, na may tawa ni Gracia, at diwa ng kanyang lola na laging mausisa. Ang batang dating nagpapalipas ng Sabado't Linggo sa aming bahay, natututong mag-bake ng cookies at magtanim ng kamatis. Pinipigilan ako ni Veronica na makita siya, nilalason ang kanyang mundo ng mga kasinungalingan. Mayroon pa, dahan-dahang patuloy ni Lita. Tinatawagan ni Veronica ang ibang mga magulang, binabalaan sila tungkol sa iyo. Gumagawa siya ng isang kwento, Tomas. Nagtatayo ng isang kaso na hindi ka karapat-dapat na makasama ang sarili mong apo. Napaupo ako sa isang silya sa kusina, pakiramdam ko'y mas matanda pa sa aking 68 taon. Ito ay ibang uri ng kalupitan, kaysa sa pagnanakaw ng pera. Ito ay idinisenyo upang ihiwalay ako, upang burahin ako sa buhay ng nag-iisang tao na nag-uugnay pa rin sa akin, sa alaala ni Gracia. Noong gabing iyon, hindi ako dinalaw ng antok. Umupo ako sa aking computer, tinitingnan ang mga lumang litrato ni Lilia bilang isang sanggol, bilang isang paslit, sa kanyang unang mga hakbang, bilang isang batang may maniningning, na mga mata, na hinihipan ang mga kandila sa kaarawan, habang si Gracia ay nakangiti sa tabi niya. Bawat larawan ay isang paalala kung para saan ako lumalaban. Tumunog ang isang notification. Bagong email. Hindi pamilyar ang address, bulaklaklilia2012@gmail.com. Nag-atubili ang aking daliri sa mouse, ngunit may nag-udyok sa akin na mag-click. Maikli ang mensahe, na type ng may maingat na pagkakamali ng isang 12 taong gulang. Lolo, ako po ito. Tinitingnan ni Mama ang regular kong email, kaya hindi ko magamit. Tinulungan ako ni Lola na gawin ito bago siya tuluyang nagkasakit. Sabi niya, gamitin ko lang daw. Kapag mahalaga. Sa tingin ko, mahalaga na ngayon. Mayroon po akong para sa inyo. Isang attachment. Tinawag ito ni Lola na ang proyekto. Sabi niya, ibigay ko raw sa inyo kapag handa na kayong lumaban. Handa na po ba kayo? Miss ko na po kayo. Mahal ko po kayo, Lilia. Naglabo ang aking paningin dahil sa luha. Inihanda pa ni Gracia kahit ito, isang lihim na linya ng komunikasyon sa pagitan ko at ng aking apo, itinatag habang siya'y namamatay, naghihintay sa araw na kakailanganin ito. At itinago ni Lilia ang lihim sa loob ng 3 taon, tulad ng hiling ng kanyang lola. Ginalaw ko ang cursor papunta sa icon ng attachment. Nanginginig na nakalutang ang aking daliri dito. Anuman ang nasa file na iyon, itinuring itong mahalaga ni Gracia na sapat upang turuan ang isang 9 na taong gulang na protektahan ito. Ngunit may pumigil sa akin. Isang pakiramdam sa aking kalooban na nagsasabing,
hindi pa ako handa. Kailangan kong maging mas malakas, bago ko makita kung ano ang kanilang binabantayan. Nag-type ako ng sagot, maingat na pinipili ang bawat salita. Mahal din kita, apo. Naghahanda na ako. Malapit na. Mag-ingat ka. Huwag mong ipaalam sa kanya ang tungkol sa email na ito. Aayusin ni Lolo ang lahat. 3 araw pagkatapos, lumitaw ang isang abiso sa aking telepono. Nagpadala si Jose ng bank transfer, 1,025,000. Ang memo ay nagsasabing, para sa groceries at mga bayarin. Pasensya na, Tay. Sinusubukan kong ayusin ang mga bagay. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Isang bahagi sa akin ay desperadong gustong maniwala na makita ito bilang patunay na nandoon pa rin ang aking anak sa isang lugar, lumalaban sa impluwensya ng kanyang asawa. Ngunit ang babala ni Mark ay umalingaw sa aking isipan nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa transfer. Mag-ingat ka, Tomas. Ang perang galing sa konsensya ay maaaring maging isang maskara para sa mas malalim na mga kataksilan. Minsan, nagbabayad ang mga tao ng maliliit na utang upang ilihis ang pansin mula sa mas malalaking kasalanan. Noong gabing iyon, napanaginipan ko si Gracia sa unang pagkakataon mula noong kanyang libing. Nakatayo siya sa aming lumang hardin, ang hardin na magkasama naming itinanim sa aming unang bahay, na papaligiran ng mga rosas at sikat ng araw. Mukha siyang malusog ulit, buo ulit, suot ang asul na bestida na paborito niya. Malapit ka nang maging handa, sabi niya, ang kanyang boses ay dumadating mula sa pagitan namin, ngunit may isa pang katotohanan na kailangan mong hanapin. Inabot ko siya, ngunit nanatili siyang hindi ko maabot. Tingnan mo si Eva, patuloy ni Gracia. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng ating manugang sa sarili niyang ina. Pagkatapos, maiintindihan mo kung ano ang ating kinakaharap. Nagising ako na umaalingaw sa aking mga tainga ang kanyang mga salita at ang katiyakan na napagpasyahan na ang aking susunod na hakbang. Ano man ang nangyari kay Eva de la Cruz, ano man ang ginawa ni Veronica sa sarili niyang ina, iyon ang susi sa pag-unawa sa kalaban na aking kinakaharap. Ang mga salita ni Gracia mula sa panaginip ay nanatili sa akin sa mga sumunod na araw, ginagabayan ang aking mga kilos ng may kalinawan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Tapos na ako sa pagiging pasibo. Tapos na ako sa pagiging mapagtiwalang ama na pumipirma ng mga tseke at hindi nagtatanong. Oras na para magtayo ng isang bagay. Hindi isang sandata ng galit, kundi isang pundasyon ng katotohanan. Dumating si Mark sa aking bahay tuwing gabi sa linggong iyon, puno ng mga dokumento ang kanyang briefcase, at ang kanyang laptop ay puno ng mga spreadsheet. Inilatag namin ang lahat sa aking mesa, sa silid kainan, mga bank statement, mga aplikasyon sa pautang, mga credit report, mga talaan ng ari-arian, at sinimulan ang masusing gawain ng pag-aayos ng 8 taon ng kataksilan upang maging ebidensya. Bawat transaksyon ay kailangan ng timestamp, paliwanag ni Mark, ipinapakita sa akin kung paano lagyan ng label ang mga folder. Bawat peking pirma ay kailangan ng isang sample para sa paghahambing. Bawat kasinungalingan ay kailangan ng dokumentasyon na nagpapatunay na ito ay kasinungalingan. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbasa. Hindi tayo nagtatayo ng kaso para sa galit, Tomas. Nagtatayo tayo ng kaso para sa katarungan. May pagkakaiba. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang galit ay mainit at padalos-dalos, ang uri ng emosyon na nag-uudyok sa mga tao na gawin ang mga bagay na kanilang pinagsisisihan. Ang katarungan ay malamig at tumpak, itinayo ng paisa-isa hanggang sa maging isang hindi matitinag na pader. Ginamit ko ang aking karera bilang isang inhinyero, nagdidisenyo ng mga istruktura na kayang makatiis sa mga lindol at bagyo. Ngayon, inilalapat ko ang parehong mga prinsipyo sa ibang uri ng konstruksyon. Dumaan si Lita noong Huwebes na may dalang isang kaldero ng lutong bahay na sopas ng gulay at balita na nagpabilis ng aking pulso. Nasalubong ko si Eva de la Cruz sa botika kahapon, sabi niya, umuupo sa silya sa tapat ko. Tomas. Ang babaeng iyon ay mukhang pinagmumultuhan. Sinubukan kong makipag-usap, tinanong ko kung kumusta si Veronica, at umigtad siya. Talagang umigtad na para bang itataas ko ang aking kamay, para saktan siya. Ibinaba ko ang aking kutsara, ibinibigay kay Lita ang aking buong atensyon. Naalala ko tuloy ang isang bagay, patuloy niya, nakakunot ang noo sa pag-iisip. Mga 3 taon na ang nakalipas, biglang ibinenta ni Eva ang magandang bahay niya. Yung Victorian sa Maple Street, naaalala mo. 4 na silid tulugan, yung napakagandang wraparound porch. Akala ng lahat ay nag-downsize siya para sa pagre-retiro, lumipat sa isang lugar na mas madaling alagaan, dahan-dahang umiling si Lita. Pero ang tingin sa kanyang mga mata kahapon, Tomas, hindi iyon isang babaeng piniling iwanan ang kanyang tahanan. Iyon ay isang babaeng itinulak palabas. Ang mga piraso ay unti-unting nabubuo, bawat isa ay nagpapatunay sa aking pinakamasamang hinala. Nawalan si Eva ng bahay sa halos parehong panahon na natuklasan ni Mark ang kahina-hinalang paglipat ng ari-arian. Nagbayad si Veronica ng isang maliit na bahagi lamang ng halaga sa merkado,
At ngayon si Eva ay nabubuhay sa takot, umiigtad sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng sarili niyang anak. Pagkaalis ni Lita, nagpasya ako. Nag-login ako sa aking bank account at kinansela ang automatikong buwanang transfer na ipinapadala ko kay Jose sa nakalipas na 6 na taon. Pagkatapos, tinawagan ko ang kumpanya ng credit card at inalis ang aking sarili bilang responsableng partido sa account ni Jose, ang account na binabayaran ko ng walang tanong-tanong, sa pag-aakalang ginagamit ito ng aking anak para sa mga pangangailangan. Pinalitan ko ang bawat password na maaaring hulaan o natuklasan ni Veronica. Ikinandado ko ang aking pananalapi na parang isang kuta na kinukubkob. Hindi ko ito inihayag. Hindi ko tinawagan si Jose para magpaliwanag. Huminto lang ako. At naghintay. 3 araw pagkatapos, dumating ang isang email mula sa lihim na account ni Lilia. Lolo, may mali po sa bahay. Madalas pong mag-away si Daddy at Mama. Sumisigaw po sila kapag akala nila tulog na ako, pero naririnig ko po sila sa kabilang pader. Kagabi po, sumisigaw si Mama tungkol sa pera, sa mga bayarin na hindi nabayaran, at may sinabi po si Daddy na ikinatakot ko. Sabi niya, alam daw niyang may ginagawang masama si Mama. Sabi niya, takot daw siyang mawala si Mama, kaya hindi niya mapigilan. Hindi ko po maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon, pero sa tingin ko po, mas marami pong alam si Daddy kaysa sa sinasabi niya sa inyo. Pasensya na po, Lolo. Sana po makatulong ako. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses, bawat pagbasa ay nagpapalalim sa kirot sa aking dibdib. Alam ng anak ko. Lagi niyang alam, o kahit papaano'y pinaghihinalaan, at sa halip na protektahan ang kanyang ama, sa halip na protektahan ang kanyang anak na babae, pinili niyang protektahan ang kanyang kasal sa isang babaeng sumisira sa lahat ng nasa paligid niya. Ang takot na mawala si Veronica ang nagtulak sa kanya na maging kasabwat sa mga krimen nito. Tama si Mark tungkol sa perang galing sa konsensya. Ang galang 25,000 ni Jose ay hindi pagsisisi. Ito ay paunang bayad para sa patuloy na pananahimik. Sa ika-4 na araw, tumunog ang aking telepono. Si Mark, at may kasiyahan sa kanyang boses na hindi ko pa narinig dati. Nakuha na niya ang sulat, sabi niya. Tinanggihan ang pinakabagong aplikasyon sa refinance ni Veronica, pero sa pagkakataong ito, may isinama ang bangko sa kanilang rejection notice. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Anong sabi? Property ownership verification failed. Please contact the registered trustee. Hinayaan ni Mark na manatili sa hangin ang mga salita. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin niyan. Malamang iniisip niyang isang clerical error. Pero kapag nagsimula na siyang mag-imbestiga, kapag tinawagan niya ang bangko at humingi ng mga sagot, sasabihin nila sa kanya na ang bahay ay hindi kanya para isangla. Hindi kailanman naging kanya. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa kalye kung saan pinalaki namin ni Gracia ang aming anak, kung saan binuo namin ang aming buhay, isang maingat na desisyon sa bawat pagkakataon. Hahabulin niya ako, sabi ko ng mahina. Malamang, sang-ayon ni Mark. Pero ngayon, lalaban siya sa iyong mga termino, hindi sa kanya. Ilang taon na siyang kumikilos sa dilim, Tomas. Kabubukas mo lang ng mga ilaw. Naisip ko si Veronica na natatanggap ang sulat na iyon. Ang kanyang tiwalang ngiti ay naglalaho habang binabasa niya ang mga salitang walang katuturan. Sa unang pagkakataon mula nang lumabas ako sa kanyang silid kainan sa kahihiyan, nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Wala siyang kamalay-malay na ibang tao ang may hawak ng mga susi sa kanyang kaharian, at wala siyang kamalay-malay na ako iyon. Hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal upang makita ang mga epekto ng aking tahimik na digmaan. Sa loob ng 48 oras, mula sa sulat ng pagtanggi ng bangko, umabot sa akin ang mga alon sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang paraan. Unang tumawag si Lita, hingal na hingal sa balitang narinig niya sa post office. Tomas, hindi ka maniniwala sa nangyari sa First National kaninang umaga. Pumasok doon si Veronica de la Cruz na parang isang buhawi. Sabi ni Jenny sa teller window, sumisigaw daw siya sa branch manager, hinihingi na malaman kung bakit tinanggihan ang kanyang refinance. Nang sabihin nila sa kanya na ang ari-arian ay hawak ng isang trust, namutla daw siya na parang isang multo. Pagkatapos, nagsimula siyang sumigaw tungkol sa pandaraya at mga sabuatan. Nakikinig ako sa katahimikan, iniisip ang eksena. Si Veronica, na ipinagmamalaki ang kontrol at kahinahunan, ay nagwawala sa isang pampublikong lugar. Ang maskara na maingat niyang isinusuot ay nagsisimula ng mabasag. Kinailangan nilang paalisin siya, patuloy ni Lita. Nakakaistorbo na siya sa ibang mga customer. Sabi ni Jenny, hindi pa raw siya nakakita ng ganoon. Ang sunod na nalaman ko ay mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Ang katrabaho ni Jose, isang lalaking nagngangalang Bill, na dumalo sa aming simbahan, maraming taon na ang nakalipas, ay tumawag sa akin noong hapon na iyon. Hindi siya komportable, humihingi ng paumanhin. Ginoong Reyes, sana po ay hindi kayo magalit sa pagtawag ko. Naisip ko lang po na dapat ninyong malaman kung ano ang nangyari sa opisina ngayon. Nag-clear siya ng lalamunan.
Nakatanggap si Jose ng tawag mula kay Veronica bandang alas 11. Napakalakas ng sigaw niya na naririnig ng mga tao, sa 3 cubicle ang layo, sa kanyang telepono. Paulit-ulit niyang sinasabi, may ginawa ang tatay mo. Sinasabotahin niya tayo. Sinabi ko na sa iyo na dapat matagal na natin siyang tinanggal. Ang mga salita ay tumama na parang mga bato sa aking tiyan. Tinanggal, na para bang isa akong hadlang na dapat alisin, hindi isang ama na dapat mahalin. Mukhang may sakit si Jose, patuloy ni Bill. Sinubukan niyang pakalmahin siya, pero tuloy-tuloy lang siya. Sinisisi ka, sinisisi ang yumaong asawa mo, sinisisi ang mga bangko. Maagang umalis si Jose. Sabi niya may family emergency daw. Isang paghinto. Hindi ko po alam kung ano ang nangyayari, Ginoong Reyes, pero naisip kong karapat-dapat ninyong malaman. Pinasalamatan ko siya at ibinaba ang telepono, ang aking isipan ay naguguluhan. Ang galit ni Veronica ay predictable. Siya ay isang babaeng hindi pa nasabihan ng hindi, na binuo ang kanyang buhay sa manipulasyon at kontrol. Ngunit ang tumatak sa akin ay ang pattern sa kanyang paninisi. Itinuturo niya ang daliri sa lahat ako dahil sa pagiging kontrolado, si Gracia dahil sa pagiging tuso, ang mga bangko dahil sa pagiging incompetent. Ang nag-iisang tao na hindi niya sinisi ay ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan, siya ay laging biktima, laging ang naagrabyado, kahit na sistematiko niyang sinisira ang lahat sa kanyang paligid. Noong gabing iyon, dumaan si Lita na may dalang kaserola at impormasyon na nagpatayo ng aking balahibo. Nakausap ko si Margaret Sullivan sa community center ngayon, sabi niya, umuupo sa aking silya sa kusina. Nagbo-volunteer siya sa Elder Services, humahawak ng intake para sa kanilang mga programa ng tulong. Napag-usapan namin si Eva de la Cruz, at naging napakatahimik ni Margaret. Lumapit ako. Anong sinabi niya? Hindi niya masabi sa akin ang lahat dahil sa mga patakaran ng confidentiality, pero nadulas siya na nag-file si Eva ng isang ulat 3 taon na ang nakalipas. Isang formal na reklamo na nagsasaad ng financial exploitation ng isang miyembro ng pamilya. Nagkatinginan kami ni Lita. Binawi niya ang ulat 1 linggo pagkatapos, tumangging makipagtulungan sa investigasyon. Sabi ni Margaret, mukhang takot na takot si Eva nang pumasok siya para kanselahin ito, na para bang may nagbanta sa kanya. Ang timeline ay perpektong nagtutugma. 3 taon na ang nakalipas, ipinagbili ni Eva ang kanyang bahay kay Veronica sa isang maliit na bahagi ng halaga nito. 3 taon na ang nakalipas, sinubukan niyang lumaban, sinubukang ilantad kung ano ang ginawa ng kanyang anak. At 3 taon na ang nakalipas, pinatahimik siya. Tomas, sabi ni Lita ng mahina. Sa tingin ko, sinubukan ni Eva na ipagtanggol ang sarili niya minsan, at natalo siya. Ginamit ko ang isang gabing walang tulog sa pag-iisip tungkol sa mga pinagmumultuhang mata ni Eva, tungkol sa pag-iktad ng banggitin ni Lita ang pangalan ni Veronica, tungkol sa isang inang sobrang sinaktan ng sarili niyang anak na nagtago sa katahimikan at takot. Kinaumagahan, tinawagan ko si Mark. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa paglipat ng ari-arian ni Eva de la Cruz, sabi ko. Bawat dokumento, bawat pirma, bawat detalye. Sa tingin ko, ginawa na ito ni Veronica dati. Sa tingin ko, sinanay niya ito sa sarili niyang ina bago niya ako binalingan. Natahimik sandali si Mark. Kung mapapatunayan natin ang isang pattern, babaguhin nito ang lahat. Hindi na lang ito isang alitan sa pamilya. Ito ay predatory behavior na nagtatarget ng mga mahihinang tao. Ibang-iba na iyang legal na usapan. Kung ganoon, mag-usap tayo. Ginamit ko ang natitirang bahagi ng araw sa pag-aayos ng aking mga iniisip. Sinusuri ang mga ebidensyang aming nakalap, sinusubukang buuin ang isang kumpletong larawan ng babaeng pinakasalan ng aking anak. Pagsapit ng gabi, pagod na ako, ngunit hindi makapagpahinga. Naghanda ako ng isang simpleng hapunan at umupo sa mesa, kung saan libu-libong beses kaming nagsalo ni Gracia, nararamdaman ang kanyang pagkawala na parang isang pisikal na kirot. Nag-vibrate ang aking telepono na may abiso ng voicemail. Hindi pamilyar ang numero, walang caller ID. Muntik ko nang burahin ito, sa pag-aakalang spam, ngunit may nag-udyok sa akin na pindutin ang play. Nanginginig ang boses, halos isang bulong, nanginginig sa takot, at iba pa. Desperasyon siguro, o ang mga huling labi ng tapang. Ginoong Reyes. Si Eva po ito. Eva de la Cruz. Isang mahabang paghinto na puno ng hindi matatag na paghinga. Alam ko po kung ano ang ginagawa niya sa inyo. Nakita ko na po ito dati, dahil ginawa niya po ito sa akin una. Isa pang paghinto. Narinig kong nahihirapan siyang magpatuloy. Pakiusap, pwede po ba tayong magkita? Pero hindi po sa lugar na maaaring makita tayo ni Veronica. Hindi sa bahay ninyo o sa akin. Sa isang ligtas na lugar. Pumiyok ang kanyang boses. Sasabihin ko po sa inyo ang lahat, Ginoong Reyes. Lahat ng ginawa niya sa akin. Lahat ng pinaplano niyang gawin sa inyo. Dapat ko po kayong binalaan maraming taon na ang nakalipas, pero sobrang takot po ako. Takot pa rin po ako, pero hindi ko na po kayang manahimik. Nagtapos ang mensahe.
Umupo ako sa dilim ng aking kusina, nakadikit pa rin ang telepono sa aking tainga, nakikinig sa katahimikang sumunod. Handa nang magsalita si Eva, at anuman ang sasabihin niya, alam kong babaguhin nito ang lahat. Kukunin ko na sana ang aking Amerikana para makipagkita kay Eva nang magsimula ang malakas na pagkalampag. Hindi isang simpleng katok, kundi isang agresibo, at walang tigil na pagkalampag na tila gigibain na ang aking pinto. Bago ko pa ito maabot, bumukas ang pinto, at pumasok si Veronica na parang isang bagyong nagkatawang tao. Anong ginawa mo? Ang kanyang boses ay isang sigaw, ang kanyang maingat na inayos na mukha ay naging isang pangit at galit na anyo. Sumunod sa likuran niya si Jose, ang kanyang ekspresyon ay nasa pagitan ng takot at pagod. Anong ginawa mo sa bahay namin, ikaw na mapanlinlang na matanda? Anong klaseng laro ang ginagawa mo? Tumayo ako ng matatag sa sarili kong sala, pinipilit ang sarili kong manatiling kalmado, kahit na kumakabog ang aking puso sa aking dibdib. Wala akong ginawa sa bahay ninyo, Veronica, dahil hindi naman ito naging sayo. Ang mga salita ay nag-apoy ng isang mabangis na apoy sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin, ang daliri ay nakaturo sa hangin. Kailangan namin ng pera ngayon. May utang ka sa amin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng taon na tiniis namin ang presensya mo sa mga pagtitipon ng pamilya, nagkukunwaring mahalaga ka. Tumawa siya, isang malupit at basag na tunog. Aayusin mo ito, Tomas. Tatawagan mo ang bangko na iyon at sasabihin sa kanila na aprubahan ang aming aplikasyon, kung hindi, isinusumpa ko sa Diyos, kung hindi, ano, tanong ko ng mahina. Lalo pang nabasag ang kanyang kahinahunan. Ipapadeklara kitang hindi matatag sa pag-iisip. Nakausap ko na ang isang abogado. Magfa-file kami para sa guardianship. Gugugulin mo ang iyong mga huling taon sa isang pasilidad kung saan ka nababagay, tumutulo ang laway sa iyong oatmeal, habang ako ang namamahala sa iyong mga ari-arian. Walang sinabi si Jose. Nakatayo siya sa tabi ng pinto, na parang isang multo nandyan, ngunit walang kapangyarihan, pinapanood ang kanyang asawa, na nagbabanta sa kanyang ama, nang walang ni isang salitang protesta. Ang aking katahimikan ay tila mas nagpagalit kay Veronica, kaysa sa anumang argumento. Umikot siya, ang kanyang mga mata ay napunta sa China cabinet kung saan nakadisplay ang koleksyon ni Gracia. Bago pa ako makagalaw, kinuha niya ang isang kristal na florera, ang florerang natanggap ni Gracia, mula sa kanyang ina, noong araw ng aming kasal, at ibinato ito sa pader. Nabura ito sa 1,000 kumikinang na piraso. Tigil, sabi ko, humakbang pasulong. Kung hindi, ano? Kinuha niya ang photo frame mula sa aking mesa, ang nagpapakita sa amin ni Gracia sa aming ika-30 anibersaryo. Mahalaga rin ba ito? Ibinato niya ito sa sahig, nabasag ang salamin. Ang nakangiting mukha ni Gracia ay nawala sa ilalim ng pinsala. Hinawakan ko ang kanyang braso upang pigilan ang paninira, at sumigaw siya. Ang tunog ay parang sa isang dula, ensayado, idinisenyo, upang tumagos sa mga pader at bintana. Sinasaktan niya ako. Jose, tawagin mo ang pulis. Sinasaktan niya ako. Ang mga sumunod na minuto ay malabo. Si Lita, na narinig ang kaguluhan mula sa kabilang bahay, ay lumitaw sa aking pinto na nakadikit na ang kanyang telepono sa tainga. Dumating ang mga opisyal sa loob ng 10 minuto upang makita si Veronica na umiiyak ng dramatiko sa aking sopa. Tumutulo ang maskara sa kanyang mga pisngi, habang ako ay nakatayo sa gitna ng mga basag na salamin at sirang mga alaala. Pinaghiwalay kami ng mga opisyal. Dinala ng isa si Veronica sa labas upang kunin ang kanyang pahayag, kung saan nakikita ko siyang kumikilos ng malikot, ginagampanan ang pagiging biktima ng may ensayadong katumpakan. Tiningnan ako ng isa pang opisyal ng may maingat na neutralidad, nagtatanong ng mga pangunahing tanong tungkol sa kung ano ang nangyari. Sumagot ako ng matapat, ang aking boses ay walang emosyon dahil sa pagod. Nang lumayo ang mga opisyal upang mag-usap, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo malapit kay Jose sa pasilyo. Hindi siya nagsalita mula nang dumating sila. Hindi niya ako ipinagtanggol, hindi itinama ang mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa sahig na parang isang taong naghihintay ng hatol na alam niyang napagpasyahan na. Jose. Ang aking boses ay halos isang bulong. Tumingin ka sa akin. Itinaas niya ang kanyang mga mata, at may nakita akong hindi ko inaasahan. Hindi pagsuway o galit, kundi pagkatalo. Ang ekspresyon ng isang taong ilang taon nang tumatakbo mula sa katotohanan at sa wakas ay na-corner na nito. Tay. Pumiyok ang kanyang boses. Alam ko. Ang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang usok. Alam ko lahat ng ginagawa niya. Patuloy niyang pag-amin na bumuhos na parang tubig mula sa sirang dam. Ang pera, ang mga utang, ang mga pakana. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng pirma. Alam ko ang tungkol sa mga credit card. Alam ko sa loob ng maraming taon. Naramdaman kong gumalaw ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang sarili kong anak, ang aking anak na lalaki. Alam mo, inulit ko ang mga salita na lasang abo. Pinili ko siya.
Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng awa sa sarili. Ang pag-iyak ng isang taong nagluluksa sa sarili niyang kahinaan. Sa bawat pagkakataon, pinili ko siya kaysa sayo. Takot akong mawala siya, Tay. Takot na mag-isa. Takot sa kung ano ang gagawin niya kung sasalungatin ko siya. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Akala ko makokontrol ko siya. Akala ko kung sasama lang ako, sa huli makukontento na siya at titigil. Tinitigan ko ang estrangherong ito na suot ang mukha ng aking anak. 42 taon ko siyang minahal. 42 taon akong nagsakripisyo para sa kanya, nagbigay sa kanya, naniwala sa kanya. At sa buong panahong iyon, pinanood niya ang kanyang asawa na magnakaw sa akin, hiyain ako, subukang sirain ako, at pinili niya ang katahimikan. Pinanood mo siyang nakawin ang aking mga ipon, sabi ko, ang aking boses ay hungkag. Pinanood mo siyang hiyain ako sa harap ng kanyang mga magulang. Pinanood mo siyang itakwil sa akin ang sarili kong apo, at wala kang sinabi. Hindi makatingin sa akin si Jose. Alam ko. Alam kong duwag ako. Pero, Tay, hindi ko akalaing aabot siya sa ganito. Akala mong mas mahalaga ang iyong kaginhawaan kaysa sa aking dignidad. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang mga dahilan na parang isang patalim. Umigtad siya na para bang sinaktan ko siya. Tumalikod ako, hindi na kayang tingnan siya. Tinatapos na ng mga opisyal ang kanilang mga tala. Nagsasadula pa rin si Veronica sa labas, at ako ay nakatayo sa mga guho ng lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking pamilya. Hindi mo siya pinili, Jose, sabi ko, ang aking boses ay mas malamig kaysa sa narinig ko dati. Pinili mo ang iyong kaginhawaan kaysa sa dignidad ng iyong ama. Mas malala iyon. Naglakad ako papunta sa pinto, pagkatapos ay huminto ng hindi lumilingon. Pero mayroon ka pa ring isang pagpipilian. Ang iyong asawa o ang iyong anak na babae. Hinayaan kong humaba ang katahimikan bago ibigay ang huling mga salita. Dahil hindi ko hahayaang lumaki si Lilian na natututunang walang halaga ang katapatan. Hindi dumating ang tulog noong gabing iyon. Nakahiga ako sa dilim ng aking kwarto, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na pinapatugtog ang bawat sandali ng nakalipas na 8 taon sa pananaw ng pag-amin ni Jose. Bawat alaala ay nagbago, bawat isa ngayon ay may dalang anino na ayaw kong makita. Naalala ko ang pag-iwas ni Jose sa aking mga mata nang tanungin ko kung kumusta na ang car loan. Naalala ko ang kanyang mga hungkag na paghingi ng tawad pagkatapos ng mga matatalas na komento ni Veronica sa mga hapunan tuwing holiday. Naalala ko ang mga dahilan na madaling dumaloy sa tuwing tinatanong ko kung bakit ang perang ipinapadala ko ay tila hindi sapat. Noon, iniugnay ko ang mga sandaling ito sa stress, sa mga pressure ng kasal at trabaho, sa natural na distansya na minsan ay lumalaki sa pagitan ng mga ama at anak. Ngayon, naintindihan ko na ang mga ito ay mga palatandaan ng isang taong nalulunod sa pagkakasangkot, hindi makapag-amin, ngunit hindi rin lubusang makapagtago. Pinanood ng aking anak ang kanyang asawa na sirain ako ng paunti-unti, at pinili niya ang katahimikan hindi dahil sa kamangmangan, kundi dahil sa takot. Tinimbang niya ang dignidad ng kanyang ama laban sa sarili niyang kaginhawahan, at nakita niyang kulang ako. Ang kataksilan mula kay Veronica ay masakit, ngunit inaasahan. Siya ay isang mandaragit. Ang mga mandaragit ay nangangaso. Ngunit si Jose ay aking dugo, aking legacy, ang batang inugoy ko para makatulog at tinuruang magbisikleta, at inihatid sa altar sa araw ng kanyang kasal. Ang kanyang kataksilan ay tumagos sa isang lugar na hindi ko alam na maaari pang dumugo. Dumating si Mark alas 8 ng umaga na may dalang 2 tasa ng kape at isang legal pad na puno ng mga tala. Natagpuan niya akong nakaupo sa mesa sa kusina, suot pa rin ang damit kahapon, napapaligiran ng mga basag na piraso ng Florera ni Gracia na hindi ko pa kayang walisin. Ang pangit ng itsura mo, sabi niya, inilalagay ang isang tasa sa harap ko. Mas masama ang pakiramdam ko. Umupo siya sa tapat ko, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit hindi masama. Ang pag-amin ni Jose ay hindi nagbabago sa mga katotohanan ng ginawa ni Veronica. Ang mga krimen sa pananalapi, ang pandaraya, ang pagtatangkang pagnakaw ng ari-arian lahat ng iyan ay nananatili anuman ang alam o hindi alam ng iyong anak. Alam niya lahat, Mark. Sa loob ng maraming taon. Naiintindihan ko. Binuksan ni Mark ang kanyang legal pad. Ngunit narito ang binabago ng kanyang pag-amin, ang diskarte. Kung handa si Jose na tumestigo tungkol sa ginawa ni Veronica, mayroon tayong isang saksi mula sa loob. Isang taong maaaring magsalita tungkol sa kanyang mga intensyon, kanyang mga pamamaraan, kanyang mga pattern ng panlilinlang. Umiling ako, ang kape ay naging mapait sa aking bibig. Hindi siya isang saksi. Isa siyang kasabwat na sinusubukang iligtas ang sarili. Ang tanging dahilan kung bakit siya umamin ay dahil naipit siya sa gitna ng labanan. Kung hindi pumunta si Veronica dito, tahimik pa rin siyang nakatayo habang kinukuha ni Veronica ang lahat sa akin. Dahan-dahang tumango si Mark, hindi nakikipagtalo. Maaaring totoo iyan. Ngunit Tomas, isipin mo ito mula sa ibang anggulo. Ang kanyang testimonya ay maaaring protektahan si Lilia.
Iyon ang mahalaga ngayon. Lilia. Ang pangalan ay tumagos sa aking galit na parang sikat ng araw sa mga ulap ng bagyo. Ang aking apo na naipit sa gitna ng mga guhong ito, pinalaki ng isang inang nakikita ang mga tao bilang mga hadlang na dapat alisin. Anuman ang mga pagkukulang na nagawa ni Jose, anuman ang kaduwagan na nagtakda ng kanyang mga pagpili, si Lilia ay inosente. At lumalaban pa rin siya. Na para bang tinawag ng aking mga iniisip, tumunog ang aking telepono na may bagong email mula sa Bulaklak Lilia 2012. Lolo, binuksan niyo na po ba yung attachment? Yung proyekto ni Lola. Dinadagdagan ko po yon. Sa tuwing may sinasabing masama si Mama tungkol sa inyo, sinusulat ko po. Yung petsa, oras, kung anong sinabi niya. Sa tuwing kumukuha siya ng hindi kanya, nire-record ko po. 3 taon ko na pong ginagawa to. Simula noong tinuruan ako ni Lola kung paano. Sabi ni Lola, laging nananalo ang katotohanan, pero kung may mag-iingat lang dito. Kaya iningatan ko po ito, Lolo. Para sa inyo. Kapag handa na po kayo, nandito po lahat. Isang 12 taong gulang na babae, armado lamang ng isang lumang iPad, at mga tagubilin mula sa kanyang namamatay na lola, ay nagdodokumento ng kalupitan ng kanyang ina sa loob ng 3 taon habang ako ay bulag at si Jose ay kasabwat. Si Lilia ay nanonood, nagre-record, nagpoprotekta. Ipinakita ko ang email kay Mark. Binasa niya ito sa katahimikan, pagkatapos ay tumingala sa akin na may paghanga sa kanyang mga mata. Si Gracia, sabi niya ng mahina. Inisip niya ang lahat. Lagi niyang ginagawa. Ginamit ko ang natitirang bahagi ng araw sa isang kakaibang kalagayan sa pagitan ng kalungkutan at determinasyon. Winalis ko ang mga basag na salamin mula sa florera ni Gracia, tinitipon ang mga piraso sa isang kahon na hindi ko kayang itapon. Inayos ko ang basag na photo frame, itinayo ito sa aking mesa kung saan ito laging nakatayo. Gumalaw ako sa aking bahay na parang isang multo, hinahawakan ang mga bagay na may dalang mga alaala, nagpapaalam sa bersyon ng aking buhay na umiral bago ang pag-amin ni Jose. Sa gabi, nag-vibrate ang aking telepono na may text mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng mga GPS coordinates at isang oras, 8 p.m. Agad kong nalaman kung kanino ito galing. Kay Eva. Halos 1 oras ang biyahe, paikot-ikot sa mga liblib na daan na papalayo sa bayan at papunta sa madilim na kanayunan. Dinala ako ng mga coordinates sa isang maliit na kainan na hindi ko pa nakikita dati. Ang uri ng lugar na hinihintuan ng mga super ng truck sa mahabang biyahe, hindi kilala at madaling makalimutan. Ang parking lot ay may iilang sasakyan lamang. Walang pamilyar. Pumasok ako, ang kampana sa itaas ng pinto ay nag-anunsyo ng aking pagdating. Madilim ang loob, gasgas na ang mga upuan, ang hangin ay puno ng amoy ng kape at pritong pagkain. Isang waitress ang sumulyap sa akin nang walang interes at bumalik sa kanyang telepono. At pagkatapos ay nakita ko siya. Nakaupo si Eva sa isang sulok na booth sa likod, nakayuko sa isang tasa ng tsaa na hindi niya iniinom. Mukha siyang mas matanda ng ilang dekada kaysa noong hapunan. Marupok, nabawasan, na para bang may unti-unting bumubura sa kanyang pagkatao taon-taon. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa tasa. Ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa pinto tuwing ilang segundo, nagbabantay sa mga banta. Ngunit nang makita niya ako, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Ang takot ay hindi nawala, ngunit nagbigay ito ng puwang para sa iba pa. Kaginhawahan. Ang malalim na kaginhawahan ng isang taong nag-iisang nalulunod at sa wakas ay nakakita ng isang kamay na umaabot sa kanila. Umupo ako sa tapat niya. Inabot niya at hinawakan ang aking kamay nang may nakakagulat na lakas. Ang kanyang mga daliri ay malamig at payat. Ginoong Reyes, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng kainan. Salamat sa Diyos at dumating kayo. 5 taon na akong naghihintay na masabi sa isang tao ang katotohanan tungkol sa aking anak. Nanginginig ang mga kamay ni Eva habang hinahawakan niya ang kanyang tasa ng tsaa, kumukuha ng init mula rito na parang isang lifeline. Tahimik na gumagalaw ang kainan sa paligid namin, isang tuper ng truck sa counter, isang waitress na nagre-refill ng mga kape, ang malayong kalansing ng mga plato mula sa kusina. Ngunit sa aming sulok, ang mundo ay lumiit sa aming dalawa lamang at sa bigat ng kanyang sasabihin. Nagsimula ito 5 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Bumisita sa akin si Veronica, isang hapon. Napakabait niya, napakaasikaso. Nagdala siya ng mga bulaklak at yung mamahaling tsaa na gusto ko. Umupo kami sa aking sala, ang sala ng bahay na itinayo namin ng aking asawa. 40 taon na ang nakalipas. At ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa isang bagong batas sa buwis. Huminto si Eva, ang kanyang mga mata ay wala sa focus, nawawala sa alaala. Sabi niya, binabago raw ng gobyerno ang mga regulasyon sa ari-arian, na kailangan kong ayusin muli ang pagmamay-ari ng aking ari-arian kung hindi ay mawawalan ako ng malaking halaga kapag pumanaw ako. Mayroon na siyang mga inihandang dokumento, mukhang propesyonal na may mga selyo at pirma.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagtiwala ako sa kanya. Anak ko siya. Pumirma ako kung saan niya itinuro nang hindi binabasa ni isang salita. Naramdaman kong nanikip ang aking tiyan, alam na kung saan patungo ang kwentong ito. 2 buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking bangko. Gusto nilang malaman kung alam ko bang naibenta na ang aking bahay. Pumiyok ang boses ni Eva at idiniin niya ang isang kamay sa kanyang bibig sandali bago magpatuloy, naibenta. Ang aking tahanan sa loob ng 40 taon, ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking mga anak, kung saan huling huminga ang aking asawa, nawala. Inilipat kay Veronica sa halagang 4 na milyong piso. Pinapirma niya ako para sa isang maliit na bahagi lamang ng halaga nito. Ang pagkakatulad sa aking sitwasyon ay nakakawasak. Ang parehong manipulasyon, ang parehong pagsasamantala sa tiwala, ang parehong tumpak na pag-atake ng isang mandaragit. Hindi natutunan ni Veronica ang mga taktika na ito sa akin, pinagbuti niya ito sa sarili niyang ina. Nang harapin ko siya, inaasahan ko, hindi ko alam, kahihiyan, pagsisisi, isang paliwanag. Dahan-dahang umiling si Eva. Sa halip, tumawa siya. Tiningnan niya ako sa mata at sinabing, matanda ka na, inay. Hindi mo na kailangan ng ganoong kalaking espasyo. Ginagawan kita ng pabor. Dapat kang magpasalamat. Diyos ko, bulong ko. Nagbanta akong sasabihin kay Ricardo na ilalantad ang ginawa niya. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Eva. Hindi man lang siya kumurap. Sabi niya, nasa panig ko si Papa. Iniisip niyang ulyanin ka na rin naman. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ako, isang matagumpay na propesyonal o isang nalilitong matandang babae na hindi na matandaan kung ano ang pinirmahan niya. Ang kalupitan ay nakakagulat. Hindi mainit na galit, kundi malamig at kalkuladong pagsira sa sarili niyang ina. Nag-file ako ng ulat sa Elder Services, patuloy ni Eva. Akala ko kung hindi ko siya kayang labanan, baka matulungan ako ng mga autoridad. Isang social worker ang dumating para interviewin ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam ako ng pag-asa, pero nalaman ni Veronica. Tumango si Eva, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa naaalalang sakit. Hindi ko alam kung paano. Baka mayroon siyang kakilala sa ahensya. Baka binuksan niya ang aking mga sulat. Pero 3 araw pagkatapos kong mag-file, lumitaw siya sa aking apartment, ang maliit na apartment na napilitan akong upahan, pagkatapos kong mawalan ng bahay. Lalo pang bumaba ang kanyang boses. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko agad babawiin ang reklamo, hindi ko na muling makikita si Lilia. Sisiguraduhin niyang ideklara akong isang panganib sa sarili kong apo. Sasabihin niya sa lahat na hindi ako matatag sa pag-iisip, na sinubukan kong saktan ang aking sarili, na hindi ako mapagkakatiwalaan kasama ng mga bata. Ang parehong playbook, ang parehong mga banta na ginawa niya laban sa akin. Ang aking apo ang nag-iisang liwanag sa aking buhay, bulong ni Eva, sa wakas ay tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang isipin na hindi ko na siya muling makikita, na lalaki si Lilia na iniisip na ang kanyang lola ay baliw o mapanganib. Hindi niya matapos ang pangungusap. Binawi ko ang reklamo. Nanahimik ako mula noon. 5 taon na akong nanonood sa kanya, na gawin sa iba ang ginawa niya sa akin at walang sinasabi. Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang balat ay manipis na parang papel. Ang kanyang mga buto ay marupok sa ilalim ng aking hawak, ngunit hinawakan ko ito ng mahigpit. Hindi ka na nag-iisa, Eva. Sinubukan niyang gawin sa akin ang parehong bagay, o sinusubukan niya, pero nakita na ito ng aking asawa. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa trust ni Gracia, ang mga dokumentong natuklasan ni Mark, ang mga ebidensyang aming tinitipon, ng paunti-unti. Pipigilan ko siya, sabi ko. Pero kailangan ko ang tulong mo. Sasabihin mo ba ang totoo? Tatayo ka ba sa tabi ko? Sa loob ng mahabang sandali, tahimik si Eva. Pinanood ko ang mga emosyon na naglalaban sa kanyang mukha, takot at pag-asa, pagod at determinasyon, ang bigat ng 5 taon ng katahimikan na nakikipaglaban sa desperadong pangangailangan na sa wakas ay magsalita. Pagkatapos, may nagbago. Ang kanyang gulugod ay dahan-dahang tumuwid, ang kanyang baba ay tumaas. Ang babaeng pumasok sa kainan na ito, na mukhang isang biktima, ay unti-unting naging isang survivor. Ako ay 20 taong gulang na, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa narinig ko sa buong gabi. 5 taon na akong nabubuhay sa takot sa sarili kong anak, nagtatago, ginagawang maliit ang sarili ko, hinahayaan siyang manalo. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang Manila folder na gasgas na sa mga gilid, mula sa mga taon ng pagtatago. Ngayon na ito magtatapos. Inilagay niya ang folder sa mesa sa pagitan namin. Itinago ko ang mga kopya ng lahat, Ginoong Reyes. Mga bank statement na nagpapakita ng perang hindi ko natanggap, ang orihinal na titulo, bago niya pekein ang paglipat, mga dokumento na may pirma ko na hindi ko naman pinirmahan. Masyado akong natakot na gamitin ang mga ito, masyadong sinaktan para maniwala na may makikinig. Nagkatinginan kami, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ng aking sariling determinasyon. Ngunit kung lumalaban ka, lalaban ako sa tabi mo.
Tiningnan ko ang folder. 5 taon ng ebidensya laban sa sarili niyang anak, tinipon sa lihim, pinrotektahan sa katahimikan, naghihintay sa sandaling ito. Hindi na lang tayo lumalaban para sa ating sarili, sabi ko. Lumalaban tayo para kay Lilia, upang hindi na siya maging isa pang biktima. Tumango si Eva, ang kanyang panga ay matatag na may bagong determinasyon. Kung ganoon, siguraduhin natin na hindi na muling makakasakit si Veronica. Ang mga araw pagkatapos ng aking pagkikita kay Eva ay lumipas sa maingat na paghahanda. Kami ni Mark ay nagtrabaho hanggang gabi sa pag-aayos ng mga dokumento, pag-iensayo ng mga senaryo, pagtatayo ng aming kaso nang may katumpakan ng mga inhinyerong nagtatayo ng isang tulay na kailangang magdala ng imposibleng bigat. Lahat ay dapat perpekto. Wala nang pangalawang pagkakataon. Tinawagan ko si Jose noong Martes ng umaga, pinapanatili ang aking boses, na sinusukat at kalmado. Iniisip ko ang lahat ng nangyari, sabi ko. Tungkol sa bahay, sa pamilya, sa hinaharap. Gusto kong umupo at pag-usapan ito ng maayos. Isang huling pag-uusap, mukhang maingat si Jose. Anong klaseng pag-uusap? Sa tingin ko, makakahanap tayo ng solusyon na gagana para sa lahat. Pumunta ka para sa hapunan sa Sabado. Isama mo si Veronica. Mag-usap tayo bilang isang pamilya. Narinig ko siyang humihinga sa kabilang linya, pinoproseso ang aking mga salita, hinahanap ang bitag na nararamdaman niya, ngunit hindi matukoy. Sa wakas, sumang-ayon siya. Sige, Tay, Sabado. Pupunta kami. Ang hindi ko narinig ay kung ano ang nangyari pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Ang reaksyon ni Veronica, na kalaunan ay inilarawan ni Lilia sa isang email, tuwang-tuwa si Mama nang sabihin ni Daddy ang tungkol sa hapunan. Paulit-ulit niyang sinasabi, sa wakas, nag-iisip na rin ang tatay mo. Alam niyang hindi siya mananalo. Aalis tayo roon na dala ang lahat ng gusto natin. Hayaan siyang maniwala niyan, naisip ko nang mabasa ko ang mensahe ni Lilia. Hayaan siyang pumasok na umaasang pagsuko. Dumaan si Mark noong Biyernes na may dalang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Umupo kami sa aking mesa sa silid kainan, ang parehong mesa kung saan kami ni Gracia nagdiwang ng mga kaarawan at pista opisyal at tahimik na mga umaga ng linggo, at sinuri ang lahat sa huling pagkakataon. Ang paglabag sa trust ay malinaw, paliwanag ni Mark, tinatapik ang isang naka-highlight na section. Ang mga pagtatangka ni Veronica na i-refinance ay bumubuo ng hindi autorisadong pagpapasan sa ari-arian ng trust sa ilalim ng mga tuntuning itinatag ni Gracia. Ito ay nagtitrigger ng agarang pagwawakas ng mga karapatan sa buhay ni Jose. Mayroon silang 6 araw para lisanin ang ari-arian. 6 araw. Pagkatapos ng 8 taon ng pagsasamantala, pagkatapos ng daan-daang libong piso na ninakaw, pagkatapos ng walang katapusang kahihiyan na tiniis, magkakaroon sila ng 6 araw para umalis sa bahay na sinubukan nilang nakawin. Bukod pa rito, patuloy ni Mark, inipon ko ang ebidensya ng pandaraya sa pananalapi sa isang komprehensibong ulat. Ang mga pekeng pirma, ang mga hindi autorisadong account, ang mga utang na kinuha sa iyong pangalan, sapat na ito para buksan ng district attorney ang isang formal na investigasyon. Nagkatinginan kami, Tomas, maaari siyang maharap sa mga kasong kriminal. Hindi na lang ito isang usaping sibil. Dahan-dahan akong tumango, ang bigat ng aming gagawin ay dumagan sa akin. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. May pagkakaiba. At kailangan ko itong tandaan. Noong umaga ng hapunan, tumunog ang aking telepono. Ang boses ni Eva ay matatag ngunit mahina. Pupunta ako ngayong gabi, sabi niya. 5 taon na akong naging kasabwat niya sa katahimikan, pinapanood siyang manakit ng mga tao habang wala akong sinasabi. Ngayong gabi, kasama mo ako. Eva, kailangan mong maintindihan kung ano ang mangyayari kapag nakita ka niya roon. Kapag nalaman niya kung ano ang ginawa natin, babalikan ka niya. Magiging pangit ito. Magsasabi siya ng mga bagay na idinisenyo upang sirain ka. Alam ko. Walang panginginig sa kanyang boses ngayon. Walang pag-aalinlangan. Ngunit nawala na sa akin ang lahat, Ginoong Reyes. Ang aking tahanan, ang aking kapayapaan, ang aking dignidad. Ang tanging natitira sa akin ay ang pagkakataong gawin ang tama. Para kay Lilia, para sa iyo, at marahil sa wakas, para sa aking sarili. Ginamit ko ang hapon sa paghahanda ng bahay. Nilinis ko ang bawat sulok, nag-ayos ng mga bulaklak sa isang florera na binili ko para palitan ang binasag ni Veronica. Inihanda ko ang mesa gamit ang magagandang pinggan ni Gracia, ang mga delikadong asul na pinggan na natanggap namin bilang mga regalo sa kasal, ang mga kristal na baso na sumasalamin sa liwanag na parang mga nakakulong na bituin. Ito ang mga pinggan mula sa mas masasayang panahon, mula sa mga hapunan na puno ng tawanan at pagmamahal sa halip na manipulasyon at kasakiman. Sa aking upuan, inilagay ko ang folder na naglalaman ng lahat ang mga dokumento ng trust, ang ebidensya sa pananalapi, ang mga talaan ng mga krimen ni Veronica laban sa akin at sa sarili niyang ina. Sa tabi nito, naglagay ako ng isang maliit na naka-frame na litrato ni Gracia.
Nandoon ang aking asawa para sa sandaling ito, nagbabantay sa lahat tulad ng kanyang pinlano. Dumating ang alas 6. Pagkatapos ay 6:15. Nakatayo ako sa bintana, pinapanood ang kalye, naghihintay. Pagsapit ng 6,002 isang sasakyan ang pumasok sa aking driveway. Bumukas ang mga pinto at unang lumabas si Veronica, nakabihis ng walang kapintasan, tulad ng dati, ang kanyang mukha ay nakaayos sa isang ekspresyon ng kaaya-ayang pag-asam. Akala niya ay papasok siya sa isang negosasyon na napanalunan na niya. Sumunod sa likuran niya si Jose, dahan-dahang gumagalaw, ang kanyang ekspresyon ay parang isang taong naglalakad patungo sa sarili niyang pagbitay. Alam niyang may mali. Hindi lang niya alam kung ano. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makakatok, Tomas. Sabi ni Veronica, ang kanyang ngiti ay maliwanag at peke. Salamat sa pag-imbita sa amin. Natutuwa akong sa wakas ay maaayos natin ito bilang mga matatanda. Ang kanyang mga mata ay lumilipat na sa akin, sinusuri ang silid, kinakatalogo ang mga mahahalagang bagay nang may ensayadong pagsusuri ng isang mandaragit na nagsusuri ng teritoryo. Pumasok kayo. Pumasok sila, si Veronica ang nauuna, si Jose ang sumusunod. Dinala ko sila sa sala, pinapanood ang tingin ni Veronica na napunta sa mesa sa silid kainan, sa folder, sa litrato ni Gracia. Pagkatapos ay nag-doorbell. Napalingon si Veronica sa tunog. Sino pa ang darating? May talas ng hinala sa kanyang boses. Naglakad ako papunta sa pinto nang hindi sumasagot. Nang buksan ko ito, nakatayo si Eva sa pintuan. Simple lang ang kanyang suot, ang kanyang kulay abong buhok ay nakatali palayo sa kanyang mukha, ang kanyang tindig ay tuwid sa kabila ng panginginig na nakikita ko sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ako ng mga matang puno ng takot at determinasyon sa parehong sukat. Tumabi ako para papasukin siya. Namuti ang mukha ni Veronica. Ang tiwalang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang bagay na hilaw at pangit. Ang pagkagulat ay mabilis na naging galit. Ma, pumiyok ang kanyang boses sa iisang pantig. Anong ginagawa mo dito? Naglakad si Eva papasok sa sala, ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit matatag. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanyang anak at tiningnan si Veronica nang hindi kumukurap. Nandito ako, para sabihin ang totoo, sabi niya ng mahina. Sa wakas. Ang katahimikan na sumunod sa mga pahayag ni Eva ay parang isang alambre na malapit ng maputol. Nakatayo si Vanessa na tulala, ang kanyang mga mata ay papalit-palit sa pagitan ng kanyang ina, at sa akin, nagkakalkula, naghahanap ng isang anggulo na maaari niyang pagsamantalahan. Si Jose ay napaupo na sa sopa, nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay, talo na bago pa man magsimula ang laban. Naglakad ako papunta sa mesa sa silid kainan, at kinuha ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng trust ni Gracia. Ang aking mga kilos ay sinadya, hindi nagmamadali. Ilang taon kong hinintay ang sandaling ito nang hindi ko alam. Ang ilang segundo pa ay walang halaga. Hayaan mong ipaliwanag ko ang isang bagay, Vanessa, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw. Ang bahay na tinitirhan ninyo, ang bahay na sinusubukan ninyong i-refinance, ay hindi kailanman naging sa iyo. Inilagay ito ng aking asawa sa isang hindi mababawing, trust 6 na buwan bago siya namatay. Ako ang nag-iisang tagapangasiwa. Si Jose ay binigyan ng karapatang manirahan doon, wala nang iba. Hindi niya ito maaaring ibenta, isangla, o ilipat sa anumang paraan. Nabasag ang kahinahunan ni Vanessa. Kalokohan yan. Ulyanin na si Gracia noon. Alam ng lahat na wala na siya sa sarili. Hindi tatayo ang trust na iyan sa anumang korte. Lumapit si Mark mula sa kung saan siya naghihintay, malapit sa pintuan ng kusina. Ako mismo ang gumawa ng trust na iyan, Ginang Reyes. Si Gracia ay sinuri ng 2 independiyenteng manggagamot na nagpatunay sa kanyang kakayahang pangkaisipan. Ang dokumento ay hindi matitinag, naglagay siya ng isang tumpok ng mga papel sa mesa. Bukod dito, ang iyong paulit-ulit na pagtatangka na i-refinance ang ari-arian ay bumubuo ng hindi autorisadong pagpapasan sa mga ari-arian ng trust. Sa ilalim ng mga tuntuning itinatag ni Gracia, ito ay nagtitrigger ng agarang pagwawakas ng lahat ng karapatan ng benepisyaryo. Mayroon kayong 60 araw para lisanin ang lugar. Nawala ang kulay sa mukha ni Vanessa, pagkatapos ay bumalik sa isang galit na pamumula. Hindi ninyo ito magagawa. 8 taon na kaming nakatira doon. Nagpagawa kami. May mga karapatan kami. May karapatan kayong mag-impake ng inyong mga gamit at umalis, sagot ko. Binuksan ko ang pangalawang folder. At pagkatapos, mayroon pang usapin ng mga utang na ito na kinuha sa aking pangalan na hindi ko kailanman pinahintulutan. Mga credit card na binuksan gamit ang aking SSS number. Mahigit 9 milyong piso ang sistematikong ninakaw sa pamamagitan ng mga pekeng pirma at mapanlinlang na mga account. Bumukas at sumara ang bibig ni Vanessa, ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang handang kasinungalingan, walang makinis na manipulasyon. Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang ina. Sinabi mo sa kanya, ang kanyang boses ay tumaas sa isang sigaw. Ikaw na ulyanin na matanda.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Inalagaan kita. Binigyan kita ng matitirhan noong hindi mo na kaya ang sarili mo. Ngunit may nagbago kay Eva. Hindi siya umigtad, hindi siya umurong. Tumayo siya ng matatag at sinalubong ang galit ng kanyang anak ng tahimik na bakal. Ang ginawa mo sa akin, Vanessa, hindi para sa akin. Lumapit si Eva at inilagay ang sarili niyang folder sa mesa sa tabi ng sa akin. Ninakaw mo ang aking bahay, ang tahanang itinayo namin ng iyong ama. Pinapirma mo ako sa mga papel na hindi ko maintindihan, pagkatapos ay sinabi mong masyado na akong matanda at nalilito para magkaroon ng sarili kong ari-arian. Binuksan niya ang folder, inilalantad ang mga bank statement, titulo, mga dokumento. Ako ang iyong unang biktima. Hindi ako ang iyong magiging huli. Tinitigan ni Vanessa ang ebidensya ng kanyang mga krimen na nakalatag sa mesa. Ang kanyang maskara ay gumuho, ang maingat na pagkakabuo ng mga kasinungalingan at manipulasyon ay bumagsak sa paligid niya. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, perpektong nakasabay sa oras, ekspertong isinagawa. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hagulgol niya. Sinusubukan ko lang tulungan ang pamilya. Lahat ng ginawa ko ay para protektahan tayo, para magtayo ng isang hinaharap para kay Lilia. Binabaluktot ninyo ang lahat. Bumukas ang pinto sa harap. Napalingon ang lahat. Nakatayo si Lilia sa pintuan, maliit at maputla sa kanyang damit pang eskwela. Isang lumang iPad ang mahigpit na hawak sa kanyang dibdib. Nasa likod niya si Lita, dinala siya tulad ng aming napagkasunduan. Ngunit si Lilia ang nag-utos sa silid. Si Lilia, na ang presensya ay nagpatahimik sa bawat boses. Lolo, ang kanyang boses ay maliit ngunit matatag, dumarating sa buong espasyo ng may kalinawan ng katotohanan. Sinabi sa akin ni Lola na darating ang araw na ito. Sinabi niyang ingatan ko ito hanggang sa handa na kayong lumaban. Naglakad siya papunta sa akin, bawat hakbang ay sinadya. Sabi niya, laging nananalo ang katotohanan, pero kung may magpoprotekta lang dito. Inilagay niya ang iPad sa aking mga kamay. Tiningnan ko ang screen. Folder pagkatapos ng folder, nakaayos ayon sa petsa, umaabot ng 3 taon. Binuksan ko ang unang video, at pinindot ang play. Ang boses ni Vanessa ang pumuno sa silid, matalas at malupit. Ang lolo mo ay isang kaawa-awang matanda na hindi alam kung kailan siya hindi gusto. Isa pang video. Si Vanessa na sumisigaw sa akin sa isang hapunan, habang si Jose ay nakaupo ng tahimik. Isa pang Vanessa sa telepono na tumatawa. Kapag sa wakas ay namatay na siya, malaya na tayo sa walang kwentang pabigat na iyon. Lahat ng mayroon siya ay magiging atin. Isa pang Vanessa na direktang nagtuturo kay Lilia, ang kanyang boses ay matamis na may pekeng tiwala. Huwag mong sabihin kay lolo na sinabi ko ito, apo, pero wala siyang kwenta. Isa lang siyang bagay na kailangan nating tiisin hanggang sa mawala na siya. Video pagkatapos ng video, may petsa at nakaayos ng may masusing pag-iingat ng isang batang sumusunod sa mga tagubilin ng kanyang lola. 3 taon ng kalupitan na nakuha at iningatan ng isang 9 taong gulang na babae na nauunawaan na pinoprotektahan niya ang nag-iisang lolo na mayroon siya. Tumigil ang paghagulgol ni Vanessa. Ang kanyang mga luha ay natuyo. Sa halip ay dumating ang isang bagay na primal. Ang mabangis na galit ng isang mandaragit na sa wakas ay naubusan na ng biktima. Ikaw na maliit na traidor, sabi niya, dumadamba papunta kay Lilia. Ngunit mas mabilis si Jose. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang asawa at kanyang anak na babae, ang kanyang katawan ay humaharang sa daan ni Vanessa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pumili siya. Huwag mo siyang galawin. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit hindi matitinag, isang pader na binangga ni Vanessa at hindi masira. Tinitigan niya siya, ang kanyang ina, ako, ang silid na puno ng mga taong sa wakas ay nakikita siya ng malinaw, na hindi na maaaring manipulahin, o linlangin, o kontrolin. At sumigaw siya hindi mga salita, kundi galit lamang, purong walang katuturang hayop ang tunog ng isang mandaragit na sa wakas, ay napagtanto na siya na ang biktima. Ang sigaw ay tila umalingaw-ngaw ng matagal, matapos maubos ang boses ni Vanessa. Nakatayo siya sa gitna ng aking sala, humihingal ang dibdib, napapaligiran ng mga guho ng bawat kasinungalingan na kanyang sinabi. At pagkatapos ay dumating ang mga sirena. Si Lita ay nanonood mula sa kanyang bahay sa tabi, tulad ng aming pinlano. Sa sandaling dumamba si Vanessa papunta kay Lilia, tumawag siya sa pulis. Sa loob ng ilang minuto, ang mga kumikislap na ilaw ay nagpinta sa aking mga bintana ng pula at asul, at 2 opisyal ang nasa aking pinto, nagtatanong ng mga tanong, na ilang linggo kong pinaghanda ang sagutin. Sinubukan ni Vanessa na bawiin ang kontrol. Inayos niya ang kanyang buhok. Inayos ang kanyang ekspresyon, sinubukang ibalik ang sarili sa isang poised, profesional na babae na nakalinlang sa napakaraming tao sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang maskara ay hindi na mananatili sa lugar. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pumiyok ang kanyang boses. Nang sinubukan niyang ipaliwanag na lahat ito, ay isang hindi pagkakaunawaan, na siya ang biktima ng isang pinagsamang pag-atake ng mga ulyanin na kamag-anak,
Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal na nagsasabing narinig na nila ang ganitong uri ng kwento dati. Lumapit si Mark na may dalang kanyang business card at isang kalmado, may awtoridad na paliwanag. Mga opisyal, magfa-file kami ng mga formal na reklamo sa opisina ng piskal bukas ng umaga. Ang mga kaso ay magsasama ng pagtatangkang pandaraya sa mortgage, pagsasamantala sa pananalapi ng isang matanda, at posibleng pamemeke. Ang ebidensya ay komprehensibo at dokumentado. Itinuro niya ang mesa kung saan nakabukas ang mga folder ng mga nakakasirang record para makita ng lahat. Masaya kaming makikipagtulungan ng buo sa anumang investigasyon. Kumuha ng mga pahayag ang mga opisyal mula sa lahat ng naroroon. Sinuri nila ang mga dokumentong ibinigay ni Mark. Pinanood nila ang ilang minuto ng mga recording ni Lilia, lalong sumiseryoso ang kanilang mga ekspresyon sa bawat video. At nang sa wakas ay sinamahan nila si Vanessa palabas sa kanilang patrol car hindi nakaposas, hindi pa ngunit malinaw na bilang isang person of interest sa halip na isang biktima, umalis siya nang walang isa pang salita. Nawala na ang laban sa kanya, sa ngayon. Pagkaalis ng pulis, natagpuan ko si Jose na nakatayong mag-isa sa bintana, nakatitig sa driveway kung saan kakatapos lang dalhin ang kanyang asawa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin sa lalaking ito na parehong aking anak at isang estranghero. Malinaw ang mga tuntunin ng trust, sabi ko ng mahina. Mayroon kang 60 araw para lisanin ang bahay. Tumango siya ng hindi lumilingon. Alam ko, hindi ko ito ginagawa para parusahan ka, Jose, ngunit hindi ko maaaring hayaang magpatuloy ang mga bagay tulad ng dati. Sa wakas, humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula, pagod, ngunit may bago sa mga ito. Hindi lamang ang konsensya na nakita ko dati, kundi ang simula ng pag-unawa, ang unang kislap ng isang taong nagigising mula sa isang mahaba at kahindik-hindik na panaginip. Sisiguraduhin kong hiwalay ang mga gamit ni Lilia sa mga gamit ni Vanessa, sabi niya. Ano man ang mangyari sa diborsyo, sa mga legal na paglilitis, mananatili si Lilia sa iyo hanggat gusto niya, napalunok siya ng malakas. Karapat-dapat siya roon. Karapat-dapat siya sa isang taong tunay na nagprotekta sa kanya noong mahalaga. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang galit na dinala ko sa loob ng ilang linggo ay nakipaglaban sa pagmamahal na nararamdaman ko pa rin para sa aking anak na nakabaon sa ilalim ng mga patong ng kataksilan at pagkabigo. Tumango na lang ako at bumalik si Jose sa bintana. Sa kusina, natagpuan ko si Eva na nakaupo sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa isang tasa ng tsaa na matagal nang lumamig. Mukha siyang mas maliit kaysa noong komprontasyon, na para bang ang pagsisikap na harapin ang kanyang anak ay may halaga. Hindi ko akalaing makakaramdam ulit ako ng kalayaan, sabi niya nang mahina nang umupo ako sa tapat niya. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako sa takot, pinapanood siyang manakit ng mga tao, alam kung ano ang kaya niyang gawin, kinamumuhian ang sarili ko sa pananahimik. Nagsalita ka noong mahalaga. Nagsalita ba ako? Dahan-dahan siyang umiling. Anak ko pa rin siya, Ginoong Reyes. Isang bahagi sa akin ay palaging mamahalin siya. Kahit ngayon, kahit pagkatapos ng lahat, isang bahagi sa akin ay gustong protektahan siya mula sa kung ano ang darating. Naintindihan ko ang damdaming iyon ng higit pa sa inaakala niya. Ang komplikasyon ng pagmamahal sa isang taong nanakit sa iyo, ng pagdadala ng parehong pagmamahal at galit sa isang puso. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa kanilang kalupitan, sabi ko. Itinuro sa akin iyan ng aking asawa. Maaari mong mahalin si Vanessa at sabay na tumangging maging biktima niya. Maaaring magkasama ang dalawang bagay na iyon. Tiningnan ako ni Eva ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Dumating ang mga luha noon, tahimik at nagpapagaling, hinuhugasan ang mga taon ng tahimik na pagdurusa. Bumalik si Mark mula sa paghahatid sa mga opisyal sa kanilang mga sasakyan. Umupo siya sa amin at binalangkas kung ano ang susunod na mangyayari. Susuriin ng piskal ang ebidensya. Dahil sa kung gaano kalakas ang ating kaso, malamang na mag-aalok sila kay Vanessa ng isang plea deal sa halip na dumaan sa paglilitis probation, mga multa sa pananalapi, mandatoryong pagpapayo. Ang paglaban sa mga kaso ay magpapalala lamang sa mga bagay para sa kanya, huminto siya, masisisira ang kanyang credit. Tapos na ang kanyang reputasyon sa komunidad na ito. Ngunit higit sa lahat, wala na siyang kapangyarihan sa sinuman sa inyo. Iyon ang mahalaga. Dahan-dahang natapos ang gabi. Hinatid ni Lita si Eva, nangangakong susuriin siya kinaumagahan. Inimpake ni Mark ang kanyang mga dokumento, tiniyak sa akin na sisimulan niyang mag-file ng mga papeles sa Lunes. Natahimik ang bahay, ang bigat ng araw ay nanahan sa mga pader. Habang inaayos ko ang silid kainan, ibinabalik ang mga pinggan ni Gracia sa aparador, lumitaw si Jose sa tabi ko. Mukha siyang nag-aalinlangan, halos takot, tay. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Kinuha niya mula sa kanyang jacket ang isang sobre. Gasgas na sa mga gilid, malambot dahil sa panahon, na may pangalan kong nakasulat sa harap sa sulat kamay na kilalang kilala ko. Ang sulat kamay ni Gracia.
Ibinigay ito sa akin ni Mama bago siya namatay, sabi ni Jose. Sinabi niyang ingatan ko ito. Sabi niya, huminto siya, nahihirapan sa mga salita. Sabi niyang ibigay ko sa iyo kapag sa wakas ay naipagtanggol mo na ang iyong sarili. Inilagay niya ang sobre sa aking mga kamay. Sa tingin ko, nakuha mo na ito ngayon. Hawak ko ang sulat ni Gracia sa aking mga kamay ng matagal, nararamdaman ang bigat ng kanyang huling mga salita na naghihintay na basahin, ngunit may pumigil sa akin na buksan ito. Hindi pa. May isa pa akong kailangang kausapin muna. Nasa bahay pa rin si Jose, nakaupong mag-isa sa sala kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay gumuho ang kanyang mundo. Nilampasan ko siya nang hindi nagsasalita at binuksan ang pinto sa likod, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na dumampi sa akin. Pagkatapos ay lumingon ako at tiningnan ang aking anak. Lumabas ka, sabi ko. Kailangan nating mag-usap. Sumunod siya sa akin sa likod ng beranda. Ang parehong beranda kung saan kami ni Gracia, nagpalipas ng hindi mabilang na mga gabi na pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng matandang puno ng oak na itinanim niya noong taong ipinanganak si Jose. Umupo kami sa mga gasgas na silya, pinaghihiwalay ng mga taon ng katahimikan at manipulasyon ng isang babae, at sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa amin. Ako ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi ko ipagkukunwaring okay ang ginawa mo, Jose. Kalmado ang aking boses, ngunit walang lambot dito, alam mo ang ginagawa niya. Sa loob ng maraming taon, pinanood mo siyang magnakaw sa akin, hiyain ako, subukang sirain ang lahat ng itinayo namin ng iyong ina. At wala kang sinabi. Pinili mo ang kaginhawaan kaysa sa katapangan. Tinitigan ni Jose ang kanyang mga kamay na magkakapit sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Hindi siya nag-alok ng mga dahilan o paliwanag. Alam ko, sabi niya ng mahina. Mahina ako. Sinabi ko sa sarili ko na pinapanatili ko ang kapayapaan, iniiwasan ang gulo, pinoprotektahan si Lilia mula sa epekto ng isang sirang kasal. Ngunit mas simple ang katotohanan. Pinapanatili ko lang ang sarili kong komportable. Sa wakas ay tumingala siya, at nakita kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Takot ako, Tay. Takot sa galit niya. Takot na mag-isa. Takot sa kung ano ang magiging itsura ng buhay ko kung talagang tumayo ako at ginawa ang tama, hindi dahilan ang takot para sa kataksilan. Hindi nga. Huminga siya ng nanginginig. Hindi ako humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ko pa iyon nararapat. Hindi ako sigurado kung kailanman. Muli kaming umupo sa katahimikan, nakikinig sa mga kuliglig, na nagsisimula ng kanilang panggabing koro, pinapanood ang huling liwanag na nawawala. Ang puno ng oak na itinanim ni Gracia ay nakatayo ng matatag at malakas, ang mga sanga nito ay umaabot sa mga bituin na nagsisimula ng lumitaw. May itatanong ako sa iyo, sabi ko sa wakas. At gusto kong mag-isip ka bago ka sumagot dahil ito na lang ang mahalaga ngayon. Humarap ako sa kanya. Maaari ka bang maging amang kailangan ni Lilia? Hindi ang taong tumitingin sa malayo kapag mahirap na ang mga bagay. Hindi ang duwag na pinipili ang sariling kaginhawahan kaysa sa kapakanan ng kanyang pamilya. Maaari ka bang maging ang taong tumatayo? Tahimik si Jose ng matagal. Pinanood ko siyang nakikipagbuno sa tanong, lumalaban sa mga taon ng kahinaan at kabiguan upang makahanap ng isang bagay na matatag sa loob ng kanyang sarili. Hindi ko alam, pag-amin niya. Gusto kong sabihing oo, ngunit napakatagal kong naging ang taong hindi tumatayo, kaya hindi ko na alam kung paano maging iba. Huminto siya, nanigas ang kanyang panga. Pero gusto kong subukan. Magfa-file ako ng diborsyo sa lalong madaling panahon. Hihilingin ko ang pangunahing pangangalaga kay Lilia, at gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsisikap na maging kalahati ng amang naging ikaw sa akin. Hindi sapat iyon. Hindi pa, ngunit isang simula ito. Kung gayon, magsimula ka na ngayon, sabi ko. Magsimula ka sa pagiging tapat sa iyong anak na babae tungkol sa kung ano ang nangyari at kung bakit. Magsimula ka sa pagpapakita sa kanya araw-araw, kahit na mahirap, lalo na kapag mahirap. Magsimula ka sa pagiging ang taong laging pinaniniwalaan ng iyong ina na maaari kang maging. Tumango si Jose, pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi kami nagyakapan. Hindi kami nagpalitan ng mga salita ng pagkakasundo. Masyadong mahaba ang daan sa hinaharap, masyadong sariwa ang mga sugat. Ngunit sa unang pagkakataon mula noong kanyang pag-amin, may nakita ako sa aking anak na nagbigay sa akin ng pag-asa. Isang kislap ng batang pinalaki ko, buhay pa sa ilalim ng mga patong ng kabiguan. 3 linggo pagkatapos, tumawag si Mark na may balita tungkol sa kapalaran ni Vanessa. Nag-alok ang piskal ng isang play deal, sabi niya. 2 taong probation, 5 taon ng pinangangasiwa ang pagsubaybay sa pananalapi, mandatoryong pagbabayad ng restitution, at isang permanenteng marka sa kanyang record na susundan siya magpakailanman. Huminto siya. Tinanggap niya. Ang pagpunta sa paglilitis ay mangangahulugan ng pagkakakulong.
Sa pagitan ng testimonya ni Eva, ng iyong dokumentasyon, at ng mga recording ni Lilia, wala siyang puwang para lumaban. Dapat sana'y nakaramdam ako ng tagumpay, pagwawagi, pagpapatunay. Sa halip, nakaramdam lang ako ng isang pagod na kalungkutan na dumagan sa akin na parang isang mabigat na kumot. Anong mangyayari sa kanya ngayon? Lilipat siya sa ibang probinsya. Isang malayong pinsan sa Mindanao ang pumayag na kupkupin siya ang tanging pamilyang handang makipag-ugnayan sa kanya. Walang kasiyahan sa boses ni Mark, tanging ang klinikal na paghihiwalay ng isang abogadong nagsasara ng isang kaso. Ang kanyang social circle dito ay ganap na gumuho. Alam ng lahat kung ano ang ginawa niya. Hindi na siya makakabangon dito, Tomas. Hindi profesional, hindi personal, hindi sosyal. Pagkatapos naming mag-usap, umupo akong mag-isa sa kusina, iniisip ang lahat ng nasayang. Si Vanessa ay maganda, matalino, ambisyosa. Maaari sana siyang magtayo ng isang buhay ng tunay na tagumpay at kaligayahan. Sa halip, pinili niyang sirain ang lahat sa kanyang paligid, pagsamantalahan, at manipulahin at wasakin. At ngayon, wala na siyang natira kundi isang criminal record at isang one-way ticket sa ekstrang silid ng isang pinsan. Hindi ako naawa sa kanya. Karapat-dapat siya sa bawat kahihinatnan na kanyang kinakaharap. Ngunit ipinagluluksa ko kung ano ang maaaring naging para sa kanya, para kay Jose, para sa pamilyang maaaring mayroon kami kung may kakayahan siyang magmahal sa halip na maging sakim. Noong gabing iyon, mag-isa sa aking sala, sa wakas ay ibinaling ko ang aking pansin sa sulat ni Gracia. Ang sobre ay malambot mula sa mga taon ng pagdadala malapit sa puso ni Jose, gasgas na ang papel sa mga gilid, ang aking pangalan ay nakasulat sa kanyang maingat na sulat kamay. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa bigat nito, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-iintindi sa hinaharap, ang kanyang huling mga salita na naghihintay na marinig. Hinawakan ko ito ng matagal, hindi handang buksan, ngunit hindi rin kayang ibaba. Ito ang huling piraso ni Gracia na matatanggap ko. Ang huling pagkakataon na magsasalita siya sa akin. Kapag nabasa ko na ang mga salitang ito, wala nang iba pa. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisira ko ang selyo. Bumukas ang sobre ng may mahinang bulong, inilalabas ang bahagyang amoy ng pabangong lavender na ginamit ni Gracia sa loob ng 50 taon. Sa loob, isang solong piraso ng papel na maingat na nakatupi, naghihintay na ihatid ang kanyang huling mensahe. Dahan-dahan ko itong binuklat, may paggalang, at nakita ang kanyang sulat kamay matatag, at malinaw sa kabila ng pagkakasulat sa kanyang mga huling buwan. Nais niyang malaman kung malakas pa rin siya kahit noon, lumalaban pa rin, nagpoprotekta pa rin. Nagsimula akong magbasa. Tomas, mahal ko, kung binabasa mo ito, dumating na ang araw na kinatatakutan ko. May nanakit sa'yo. May sumubok na kunin ang ating itinayo. Hula ko, si Vanessa. Nakita ko kung paano niya tiningnan ang ating tahanan noong araw ng kanyang kasal, kinakalkula ang halaga nito bago pa man sabihin ni Jose ang kanyang mga panata. Ang kanyang mga mata ay gumalaw sa ating mga ari-arian na parang isang appraiser na nagtatalaga ng halaga ng isang ari-arian. Alam ko noon na darating ang gulo. Hindi ko lang alam kung kailan. Sana nandyan ako para lumaban sa tabi mo. Wala akong ibang hinangad kundi ang tumanda kasama ka, umupo sa ating beranda, at panoorin ang mga apo na naglalaro, hawakan ang iyong kamay, habang hinaharap natin ang anumang mga hamon. Ngunit dahil hindi ko magawa, ginawa ko ang kasunod na pinakamahusay na bagay, naghanda ako. Ang trust, ang mga dokumento, ang ebidensya. At tinuruan ko ang ating Lilia na bantayan ka, na maging aking mga mata kapag hindi ko makita, aking boses, kapag hindi ako makapagsalita. Mas matapang siya kaysa sa inaakala mo, Tomas. Napakarami niyang katangian mo, ngunit narito ang pinakamahalaga, mahal ko. Huwag mong hayaang tumigas ang iyong puso dahil dito. Huwag kang maging mapait. Kilala kita. Alam ko ang tukso na magtayo ng mga pader, na napakataas na walang makakasakit sa iyo muli, ngunit hindi iyon pamumuhay. Pagtatago lang iyon, ang katarungan ay hindi pareho sa paghihiganti. Lumaban ka para sa dignidad, hindi para sa pagkawasak. Tumayo ka para sa iyong sarili, nang hindi nagiging ang uri ng tao na sumisira sa iba. Iyan ka. Iyan ang minahal ko 50 taon na. Ang nakalipas. Isang taong may tahimik na lakas, matatag na prinsipyo, pag-ibig na nagpapakita sa mga gawa kaysa sa mga salita. Patawarin mo si Jose sa tamang panahon. Alam ko kung gaano kanya nasaktan. Alam kong mas malalim ang hiwa ng kataksilan dahil nagmula ito sa ating sariling anak. Ngunit anak pa rin natin siya, Tomas. Naging mahina siya, oo, gumawa siya ng mga terrible na desisyon, ngunit maaaring lumago ang mga tao. Maaaring magbago ang mga tao. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Nais ko sana ang matatag na pagmamahal, na may puwang para sa pagtubos. Huwag mong isara ang pinto magpakailanman, at alagaan mo si Lilia. Nasa kanya ang iyong lakas, at ang aking katigasan ng ulo. Kakailanganin kanya upang turuan siya na ang katotohanan ay hindi lamang tungkol sa paglalantad ng mga kasinungalingan. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na mas mahusay sa kanilang lugar.
Ipakita mo sa kanya kung ano ang itsura ng integridad. Ipakita mo sa kanya na ang paggawa ng tama ay hindi laging madali, ngunit laging sulit. Hihintayin kita, Tomas. Hindi sa lalong madaling panahon. Gusto kong mabuhay ka, tumawa. Maramdaman ang sikat ng araw sa iyong mukha sa marami pang taon. Magtanim ka ng kamatis sa hardin. Tapusin mo ang bahay ng ibon na sinimulan mo sa paggawaan. Magkaroon ka ng mga bagong kaibigan at panatilihing malapit ang mga luma. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na pinlano nating gawin ng magkasama. At alamin mong kasama mo ako sa bawat sandali. Ngunit pagdating ng panahon, nandoon ako. At tatanungin kita ng isang tanong, tumayo ka ba para sa iyong sarili? Ngayon, maaari mong sagutin ng oo. Mahal kita magpakailanman. Ang iyong grasya. P.S. Ang resipe ng manok ay nasa asul na kahon, sa pinakamataas na estante ng pantry. Lutuin mo ito para kay Lilia, at sabihin mong ipinagmamalaki siya ni Lola. Umiyak ako. Hindi ang matatalas, basag na luha ng pagluluksa, kundi isang bagay na mas malalim mga luha na nagmula sa pag-ibig na napakalawak na kailangan nitong umapaw. Nakita ni Gracia ang lahat. Inihanda niya ang lahat. Minahal niya ako sa lahat ng bagay, kahit sa kamatayan. Kahit sa kabila ng katahimikan ng mga taon, hindi ako kailanman tunay na nag-isa. Kasama ko siya sa buong panahon, naghihintay na mahanap ko ang daan pabalik sa aking sarili. Lumipas ang 6 na buwan. Muling nabuhay ang aking bahay. Ang katahimikan na bumalot sa mga silid nito ay napalitan ng tawanan, ng usapan, ng mga tunog ng isang pamilyang muling itinatayo ang sarili mula sa mga guho ng kataksilan. Nagpalipas ng Sabado't Linggo si Lilia sa akin, ngayon ay aprobado na ng korte, formal na inayos, ngunit hindi ito naramdaman na isang obligasyon. Dumadating siya tuwing Biyernes ng hapon na may dalang kanyang backpack at walang katapusang mga tanong, at pinuno namin ang mga oras ng pagluluto at paghahardin at paggawa ng mga bagay sa paggawaan. Itinuro ko sa kanya ang resipe ng manok ni Gracia. Ginawa namin ito ng magkasama, ang kanyang maliliit na kamay ay nagro-roll ng masa habang inihahanda ko ang palaman. Pareho kaming nagtatrabaho sa komportableng katahimikan na pinupuno ng mga alaala ng babaeng nagmahal sa aming dalawa. Ipagmamalaki ka ni Lola, sabi ko sa kanya, isang hapon, may harina sa kanyang mga pisngi, mainit ang kusina sa amoy ng romero at timo. Alam ko po, sabi niya at ngumiti. Bumisita si Jose Buwan-Buwan. Ang mga pagbisita ay awkward sa una, puno ng hindi nasasabing konsensya, at hindi pa nalulutas na galit. Ngunit dahan-dahan, maingat, nagsimula kaming mahanap ang daan pabalik sa isa't isa. Lumipat siya sa isang simpleng apartment sa kabilang bayan. Nagtatrabaho siya ng husto, dumadalo sa therapy, natututong maging ang taong dapat sanay naging siya. Natapos ang diborsyo noong tagsibol at binigyan siya ng pangunahing pangangalaga kay Lilia, isang desisyon na hindi ikinagulat ng sinumang nakakita ng ebidensya ng tunay na katangian ni Vanessa. Malayo pa ang kanyang lalakbayin. Ang tiwalang nasira ay dahan-dahang muling itinatayo, ngunit sinusubukan niya, at sa ngayon, sapat na iyon. Sumama sa amin si Eva para sa hapunan tuwing linggo, minsan ay nagdadala ng mga putaheng natutunan niyang lutuin sa kanyang bagong apartment. Ang apartment na malaya niyang pinili, nilagyan ng mga gamit na siya mismo ang pumili. Ang takot na bumalot sa kanyang mga mata sa loob ng 5 taon ay nawawala, napapalitan ng isang tahimik na kasiyahan. Kami ay naging hindi inaasahang magkaibigan, pinagbuklod ng pinagsamang pag-iral. Sa isang mainit na gabi sa huling bahagi ng tag-araw, umupo ako sa likod ng beranda habang lumulubog ang araw. Nasa tabi ko si Lilia, gumagawa ng takdang aralin, ang kanyang lapis ay marahang kumikiskis sa papel. Ang matandang puno ng oak na itinanim ni Gracia ay nagbibigay ng mahahabang anino sa bakuran, ang mga sanga nito ay puno at luntian. Sa mesa sa pagitan namin ay isang naka-frame na litrato ni Gracia na nakangiti sa kamera sa aming ika-30 anibersaryo. Nagbabantay pa rin siya sa amin. Tiningnan ko ang papalubog na araw, naramdaman ang mainit na hangin na dala ang amoy ng hardin na kanyang minahal, at ibinulong ang mga salitang matagal kong hinintay na sabihin. Tumayo ako para sa sarili ko, Gracia. Tulad ng itinuro mo sa akin. At sa wakas ay payapa na ako. Dahan-dahang umihip ang hangin, kinakaluskos ang mga dahon ng puno ng oak, dala ang init na parang isang yakap. At sa isang lugar sa gininto ang liwanag, isinusumpa kong narinig ko ang kanyang sagot. Alam ko, mahal ko. Lagi kong alam na gagawin mo. At iyon ang aking kwento. Isang kwento tungkol sa kataksilan at katatagan, tungkol sa tahimik na lakas. Na nagmumula sa pag-ibig na lumalampas kahit sa kamatayan. Nang hiyain ako ni Vanessa sa hapagkainan na iyon, akala niya ay sinisira niya ang isang matandang lalaki na lumipas na ang panahon. Hindi niya kailanman naisip na ginugol ng aking asawa ang kanyang mga huling buwan sa pagtatayo ng isang kuta sa paligid ko, o na ang aming 12 taong gulang na apo ay nagbabantay gamit ang isang lumang iPad at isang pangako. May natutunan ako sa lahat ng ito. Natutunan kong ang pagtayo para sa sarili ay hindi nangangailangan ng pagsigaw o karahasan o paghihiganti.
Minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin ay tipunin ang katotohanan, palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagmamahal sa iyo, at maghintay na lumabas ang katarungan sa sarili nitong panahon. Itinuro sa akin iyan ni Gracia. Ipinaalala sa akin ni Lilia. At ipinakita sa akin ni Eva na hindi pa huli ang lahat para makalaya mula sa isang taong kumokontrol sa iyo sa pamamagitan ng takot. Kung nakaranas ka na ng isang sitwasyon kung saan tinrato ka ng isang tao na mas mababa sa kung sino ka, kung saan isang miyembro ng pamilya o isang taong pinagkakatiwalaan mo ang nagparamdam sa iyo na maliit at walang halaga, sana'y bigyan ka ng aking kwento ng lakas ng loob. Hindi mo kailangang tanggapin ang kalupitan dahil lamang sa nagmumula ito sa mga taong dapat sanang magmahal sa iyo. Karapat-dapat ka sa dignidad. Karapat-dapat ka sa respeto. At karapat-dapat kang tumayo para sa iyong sarili, gaano man katagal ito. Gusto kong marinig mula sa inyo. Nakaranas na ba kayo ng kataksilan mula sa isang taong malapit sa inyo? Paano ninyo nahanap ang lakas para lumaban? Ibahagi ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling bahagi ng aking paglalakbay ang pinakatumatak sa inyo. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang taong maaaring kailangang marinig ito ngayon. Dahil laging nananalo ang katotohanan.